Mula nang mamatay si Daddy, wala na akong karamay sa buhay na ito. Pati ba naman ikaw, Yaya Rose, iwan mo na rin ako? Aba, itong bata na to, kung ano sinasabi eh. Magbabakasyon na naman ng Yaya. Miss ko na kasi mga anak ko at mga apo, iha. Yaya, bumalik po kayo kaagad ha. Ikaw lang po ang kakampit karami ko dito. Si Mommy pinatin agad si Daddy. Tapos dito na tinira ang anak ng mga bago niyang asawa. Anak, intindihin mo na lang ang mommy mo. Kailangan niya ng katuwang sa pagpapalago ng negosyo niyo. Bata pa naman ang mommy mo. Maghahanap yan ng pagmamahal. At yan ay agad yan natagpuan sa piling ng stepdad mo kay Melchor. Ako kaya nanay, kailan ni mommy mamahalin? Simulat sa pool kasi hindi ko naramdaman na minahal niya ako. Hindi ba ako sasapat para wag na siya mag-asawa ulit? Hindi ko matanda ang niyakap niya ako o inilagaan kapag may sakit. Si daddy lang lagi nasa tabi ko, anak. Hindi ko rin alam kung bakit ganyan ang mommy mo sa'yo. Siguro mas may ilalim siya na dahilan, iha. Yaya Rose, ito na ang huli mong sahod. Nandyan na rin yung bayad sa tagal ng serbisyo mo sa amin. Salamat, ma'am. Magbabakasyon ako pero hindi ako aalis. Babalik pa ako at nangako ko sa alaga ko. Nay Rosa, malaki na sa Jasmine. Hindi rin niya kailangan ng yaya. At medyo may edad ka na rin. Mas kailangan ka ng mga apo mo. Ako na ang bahala magsabi sa kanya. Mas mabuting wag ka na magpaalam para hindi na siya mas lalo masasaktan. Pero Ma'am Divina, kawawa naman ang alaga ko. Tiwalang-tiwala siya na babalik pa ako. Mahal na mahal kong batang yan, ma'am. Nay Rosa, hindi ko kailangan yung pagmamahal mo para sa anak ko. Mas lalong lumalayo yung loob niya sa akin kapag nandito ka. Ma'am, kayong lumalayo sa kanya. Ilang beses ko nang narinig sa alaga ko na never niyang naramdaman na minahal mo siya bilang isang anak. Mahal ko ang anak ko, Nay Rosa. Hindi ko lang masyado mapakita sa niya yon dahil nandyan ka palagi. Pero mahal ko ang anak ko. Kaya mas alam kong wala ka muna dito para makapag-bonding kami mag-ina. Divina darling, dinig kong pinag-uusapan niyo na mayordoma. Tamang ginawa mo na hindi na i-spoil masyadong anak mo. Kung ituring niya kami dito sa bagay para kang may nakakahawang sakit. Mas gusto pa niyang kasamang matandang yon. Ako din naman, Melchor. Nagsiselos na ako pati sa closest sila ng anak ko. Mas mainam kung wala muna siya dito. Ngayong wala ng daddy niya, dapat niyang sundin lahat ng gusto ko. Kasama na rito ang engagement na lalaking gusto ko para sa kanya. Kay Christian. Naalala mo ba nung parting dinilohan natin? Siya nag-iisang anak ni Congressman Albert at Carmen. Magkaibigan ng mga pamilya namin. Kinausap na ako ni Armin tungkol dito. Christian likes my daughter at gusto niya mapangasawang anak ko, kaya sa 18th birthday ni Jasmine, I will announce her engagement party. Anak, gusto kong gumawa ka ng paraan para mabaling sa iyong atensyon ng isang Christian. Alam mo bang balak ng tita Divina mo na ipakasal si Jasmine sa lalaking yon? Isa lang ang alam kong dahilan kaya nagmadala si Divina para makasal si Jasmine. Para sa merge ng dalawang kumpanya at para sa last will and testament ng dating asawa. Gusto na ikang makabingwit sa lalaking yon. Mas malaki ang tsansa natin na makuha ang kumpanya ng mga Montenegro. Gamitin mo ang utak mo, anak. Ngayon nakapasa tayo sa mundo ng mayayaman, aba dapat wag na nating hayaan na mawala ulit sa atin. Ara, sirain mo si Jasmine sa mommy niya. Akong bahala sa iba. Magpapabango tayo sa mga Sanchez at tunahin natin ang asawa ko. Sisip-sip ka sa kanya, pamoran siya ng amor sa anak niya. At kapag magkasalan sila, doon na tayo gagalaw. Lance, faster! Grabing babaeng to pagdating sa kama. Napaka-wild. Ang ingay-ingay, nawawalan siya ng gana. Laking gulat na lang yan nang bigla na siya itulak nito para sampalin. How dare you? Anong shine? It's Lara. Andayo mo siguro babae, no? Sinasabi ko na nga ba, pinaglalaroan mo lang ako. Ang sama mo. Napakamata lang siya sa ulo. Nandun eh. Konting-konti na lang maiiraos na niya pero sumablay. Lara, honey, alam mo naman ba, di ba na simula pa lang, sinabi ko na sa'yo ayaw ko ng commitment, just fun. So, laro-laro lang to sa'yo? Ilan ba kami pinagsabay mo? Sumagot ka? Pinakain niya sa babae yung bungangera. Napakaingay. Tatlo kayo nung dinedate pero bukod na ikaw lang sumasama sa akin dito sa kondo. Ang sama mo. Sana makarma ka. Sana makatagpo ka ng katapat mo. Huwag sanang danasin ang kapatid mo ang dinanas ko. Napatimbag ang sisinrinig. Huwag mong isasali ang kapatid ko dito. Dadaan muna sila sa mga kamay ko bago man nila masaktan ang kapatid ko. Oo, gago siya. Pero hindi siya papayag na may manakit sa kambal niya. Lara, we're done. Saan ito na huli natin pagkikita? I am sorry, okay? Pero hanggang doon lang talagang kaya kong ibigay. Humanap ka ng lalaking na babagay sa'yo. Makarma ka sana. I hate you. Tandaan mo to, gaganti ako sa'yo. Nabingi yata siya sa lakas ng sampal nito. Dinig na dinig niya ang lakas na bagsak ng pintuan. Mga babae talaga. Binigay mo ng gusto pero naghahangad pa rin na masigit sa kanya mong ibigay. I am sorry, Lara, pero hindi ko na kaya magmahal ulit. After that heartbreak, hindi ko na kaya magtiwala ulit. Mommy, ayoko po. Hindi po ako papayag na ikaw magdesisyon sa bagay na yan. My God, Mom. 18 pa lang ako. Kahit boyfriend nga, wala ako eh. Kasi po, gustong gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral na walang sagabal.
Tapos ngayon kung pagtutulak sa akin mag-asawa agad? What kind of mother are you? Alam mo naman na hindi mo ako mahal, na hindi niyo ako minahal pero sobra-sobra po to. Ipinagtulakan mo ako sa lalaki hindi ko mahal. Paano ma'am? Ha? Para maging malaya ka sa responsibilidad mo sa akin? Don't worry ma'am, I can take care of myself. Maliit pa ako, itanggap ko ng papel ko sa buhay mo. Si daddy at yaya lang nagmamahal sa akin. Pero ngayon pareho na silang wala sa buhay ko. Huwag mo akong pagsalita ng ganyan, Jasmine. I am still your mother. Kahit ano pang sabihin mo, desisyon ko pa rin ang masusunod. Diyan ka magaling, ma'am. Ang magmanipunan ng buhay na may buhay. Noong baybasidad, lagi kaming nakasunod sa lahat ng gusto mo. Hindi mo ba naisip, ma'am, na baka ayaw namin sa mga gusto mo? Nakakapagod na maging anak ninyo. Wala ka na magagawa dahil ako ang ina mo. At kapag sinabi kong magpapakasal ka, magpapakasal ka. No, ma'am. Hindi ako magpapakasal sa kahit na sino. Lalo-lalo na dahil lang dyan sa negosyo mo. Tao ako, ma'am. Hindi bagay na pwede mong ibenta. Anak mo ako. Anong ibenta? Maswerte ka kay Christian, Gaga. Mayaman at makapangyarihan ka na ng pamilya. At kilalang kilala dito sa San Joaquin. Ano pang hahanapin mo? Matulog ka na tapos na ang usapang ito. Bukas nandito si na Christian para pag-usapan ng tukol sa kasal ninyo. Good night, Jasmine. Hindi mo ako mapipilit sa gusto mo, ma'am. Sawang-sawa na ako. Dali-dali siya nagbihis. Aayaan niyang uminom ang mga kaibigan para damayan siya. Bakit ganun si mommy, dad? Sana hindi mo muna ako iniwan, dad. Wala na akong kakampi sa buhay na to. Buti pa lumayas na ako sa pamamahay na to para hindi na ako mapipilit ni ma'am na may kasal. Sana ganun lang kadali. Waiter, one more shot of tequila please. Hindi siya sinipot ng mga kaibigan niya kaya eto siya, mag-isa siyang umiinom. Nagkanda samid-samid siya sa unang shot pa lamang pero nasanay siya sa katagalan sa lasa. Hilong-hilo na siya at halos hindi na makatayo. Waiter, sabi ko bigyan mo pa ako ng alak. Kaya ko pa. Ma'am, pinagbawanan na ako ng manager na bigyan ka. Baka raw hindi ka na makauwi. Wala ka pa namang kasama pag ba-drive ka. Waiter, bigyan mo pa siya ha. Mukhang may pinagdadaanan din kagaya ko. Gusto man niyang titigan ng lalaking tumabi sa kanya, pero hirap na siya magmulat ng mata. Alam mo, mukhang mareho tayo may pinagdadaanan. Cheers! Let's celebrate para sa mga kabiguan natin sa buhay. Yeah! Cheers para sa akin. Ipapakasal ako sa lalaking di ko mahal para sa merging ng kumpanya. I am just 18 for God's sake. Damn it! Una namatay si daddy at ang pangalawa, nag-asawa ulit si mom nang hindi ako ini-inform. At ang pangatlo ipapakasal niya ako sa lalaking di ko mahal para sa kasunduan ng pamilya. Well, ako naman pinagpalit para sa pangarap. At ang mas masakit pa sumama siya sa isang banyagang direktor. Nagpakasal siya doon sa ibang bansa. May pera naman ako ah. Bakit pa sa matandang yun? Alam mo, ang babaw ng problema mo. Sabad niya. Mas maganda nga yun para alam mo na sa simula pa lang. Alam mo na kung anong klase siyang babae. Bakit gusto mo ba makasal ka muna bago mo malaman na gano'n siya? Ang mahal ng annulment, uy, wala pang divorce sa Pinas. Masakit eh. Pinigay ko naman lahat sa kanya pero di pa rin sapat. Ayun pala, ego mo lang bilang lalaki na saktan. Cheers sa ating mga kabiguan. Dala ng kalasingan, nagkasama silang umalis sa bar. Dahil sa sobrang hilo, hindi na niya alam kung saan niya dinala ng lalaki. Naalimpungatan siya ng tila may gumalaw sa kanyang likuran. Nang kapain niya ito, laking gulat niya na may mahawakan ng kamay niyang matigas. Napabalikwas siya ng bangon at tagtitili. Hindi na malayang hubot-hubad pala siya. Tila may naramdaman siyang kirot sa gitna ng kanyang mga hita. Nanlalaki ang kanyang mga mata at saka tila binuhusan ng malamig na tubig. Realization hits her. Who are you? Did you rape me? Oh my God! She is shocked looking at the bedsheet. May mansa ng dugo. Miss, mukha ba akong rapist? Did you forget what happened last night? You initiated the kiss and I'm just a guy. Pareho tayong lasing kagabi pero alam ko kung ano ang nangyayari, right? Miss Tiger's in bed. How dare you accuse me on initiating the kiss? Wala nga ako matatandaan pero may eksena na naaalala niya. Pero never naaamin siya. She is sore down there pero hindi niya pinapahalata. Dali-dali siya nagbihis. Ngayon lang nagsinkin sa isip niya mga naganap kagabi. Miss, look, I'm sorry kung nasaktan kita kagabi. I know it's your first time but I'm so horny. Nadala lang talaga ako lalo na kapag umuungal ang babaeng katalik ko. Sinamaan niya ito ng tingin. Bastos ka? Walang modo. Pero sa halip mainis dahil sinigawan niya, mukha pa itong naaliw habang pangising-isip pa nakatingin sa kanya. Miss, hindi ako bastos. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sarap na sarap ka pa nga kagabi habang nasa loob mo. Shut up! I hope this is the last time that I see your face. Gigil na talaga siya sa kabastusan ng bunganga nito. Kung ano man ang nangyari sa atin kagabi, isang pagkakamali yun na pinagsisisihan ko habang buhay. It is expected naman, miss. Drinking alone in that bar, seduces men, showering her cleavage. Hindi ako magtataka na isa ka sa mga babaeng niya kinala ko. Liberated and giving herself freely to the man he didn't know. Isa nakakabinging sampal ang binigay niya sa lalaki. How dare you?
You don't know me, kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Dali-dali siya tumakbo palabas, dala ang alaala niya sa lugar na yon. Ang saksi kung paano niya binigay ang puri niya sa isang estranghero. She lost her virginity at sa lalaking yun pa niya na ibigay. Ubod nga ng gwapo pero napakabastos. Pagkarating niya sa bahay, agad siya nagkulong sa kwarto. She is still sore down there, between her thighs. Dahan-dahan siyang tumayo para maligo. Napapangiwi siya dahil medyo mahapdi pa rin ang kanyang pagkababae. Anong kagagahan ang pinagagawa mo sa iyong sarili, Jasmine? Kastigo niya sa kanyang sarili. Humihikbi siya habang nakatapat sa katawan sa dutsa. Anong gagawin ko ngayon? Nawala ng pinakaiingatan niyang babae. Kasalanan to ng lalaking yun. Gusto ko lang naman makalimot saglit sa problema. Pero bakit mas lalo lumalha? Jasmine, nandito na sina Anthony. Lumabas ka na dyan. Tawag ng mommy niya. Nag-iingit-ngit ang kanyang kalooban habang bumababa ng hagdan. Mahapdi pa rin ang kanyang pagkababae. Parang may dumaang anghel na umupo siya sa harap ng mga ito. Nagsitahimik ang lahat. Ano pong pag-uusapan natin? Tito, tita, and Christian, napadalo kayo. Pero lamig niyang kanyang boses para maramdaman namang ito na ayaw niya. Jasmine, singit ng kanyang mommy. Nandito sila para formal na mamanhikan. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinaupuan. Ayoko po na maging bastos pero please, hindi niyo pwedeng diktahan kung ano po yung gusto ko. Ayoko po na magpakasal sa anak ninyo. Christian is my friend at hanggang doon lang kaya kong ibigay. Ayoko siyang gamitin para lang sa pagsanib ng mga kumpanya. I'm sorry pero hindi ko kaya magpakasal. Jasmine, final ng desisyon namin. Ikakasal kayo sa lalong madaling panahon. Hirit na mga magulang na Christian. Tinignan niya ang kanyang ina na puno ng pagsusumama mukha para maintindihan sa nito. Anak, ngayon kita kailangan. Sana huwag mo akong biguin. Buhay pa ang daddy mo ng pagkasundan ng kasal ninyo pagdating mo ng 18. Napatakip siya sa kanyang bibig. Ma'am, bakit kayo ganyan? Paano kaligayahan ko? Hindi niyo ba naisip yon? Napahikbi siya sa harapan ng mga ito. Dala na rin ang nangyayari sa kanila ng estranghero at ang nangyayari sa kanya ngayon, tuloy na siyang bumigay at napahagulol sa harapan ng mga ito. I am sorry, Jasmine, pero that's our final decision. Kahit anong anak mo dyan, hindi kami mabibigyan. Abala ang lahat sa paghanda na kanya nalalapit na kasal. Nung una ayaw niya makipag-cooperate pero nangako si Christian na after 5 years kapag hindi pa rin nila magustuhan ng isa't isa, magpapanal sila. Ma'am Jasmine, ito po ang dala ko na pinabili mo sa akin sa palengke. Napapalanok siya ng kanyang laway habang nakatingin sa manggang hilo na dala ng kanilang kasambahay. Thanks, Mina. Pakibalatan naman please tapos pakiligan na maraming bagoong pagkatapos dalhin mo sa kwarto. Ayoko mang kumain niya na lang kakainin ko. Ewan ba niya, dito namang nakaraang araw, matamlay siya. Wala siyang ganang kumain pero pagdating sa manggang hilaw, sarap na sarap siya. Kahit pilitin niyang kumain sa mga dating paborito naman niyang pagkain, pero naduduwa lamang siya. May hinala siya sa kung ano nararamdaman niya pero imposible. Sa mukha pa ng lalaking yun malabong hindi yun gumamit ng proteksyon. She is stressed. Kailangan niya magpa-check up. Malapit ng kasalan ng Jasmine at ayaw niya magsisi sa huli. Kung tamang hinala niyang buntis siya, uurong siya sa kasal. Isa pang pinoproblema niya ito mag-amang kinupkop ng mommy niya. Napaka-plastic. Ang madrasong halatang pinaoperahan ng ina niya. At itong maldita namang makawaldas ng pera, akala niya pera nila. Dr. Lopez, kamusta po? Ano pong resulta? Kinabahan siya at sinadya talaga sa klinik ang private doctor nila para malaman kung totoong hinala niya. Jasmine, Iha, alam ba ng mommy mo ito? It is positive. Nagdadalang tao ka. You are 6 weeks pregnant. I advise you to tell your mom about this soon bago ka papagpiyesta ng mga kilala ko. Nanlalamig siya sa kaba habang kumakatok sa kwarto ng mommy niya at ng stepdad niya. Mom, can we talk? She's dead. Paano niya ipapaliwanag to sa kanyang ina? Ngayon lang sila medyo naging okay ng kanyang mommy pero ngayon, hindi niya alam kung mapapatawad pa ba siya nito. Galit na galit si mommy nang malaman niyang kalagayan ko. Halos itakwil niya ako bilang anak. Sampal, sabunot ang ginawa niya sa akin. Mommy, mommy, I'm sorry. Iyak ko. Malandi ka, Jasmine. Paano magawa na sa akin to? Pinagkatiwalaan kita. Binigay ko siyang lahat ng tot, pinaganti mo sa akin, wala kang kwentang anak. Ipapahiya mo ang kanatin, malapit ang kasal niyo ni Christian, Jasmine. Please, mommy, I'm sorry, it's my mistake. Please let me explain. No, lumayas ka sa pamamahay ko, Jasmine. 5 years later. May mga bagay na hindi mo kayang pigilan at di mo inaasa mangyayari sa buhay mo. May magaganda at pangit pero importante doon kung paano mo ito tatanggapin at harapin ng buong tapang. Sa bawat pagkakamali mo, marami kang matututunan at doon mo rin matatagpuan ang lakas mo kung paano mo ulit bubuuin ang sarili mo na mag-isa. After 5 years of hiding from I'm going home with my son, mapait siyang napangiti. Naalala niyang pag-uusap nila ng Yaya Rose niya. Jasmine, hanggang kailan mo kayang tikisin ng iyong ina? Umuwi ka na. Nasa peligrong buhay niya pati ng iyong kumpanya. Ang baon na anak, baon na kayo sa utang.
Winawaldas na mag-amang pera ninyo. Malaki na nawalang pera sa kumpanya. Hirap na ito makabangon. Bakit? Nung kailangan ko ng mama sa tabi ko, nasaan siya? Anak, kailangan ka niya. Lubog na siya sa utang. Ang kumpanya pinaghirapan ng iyong ama. Unti-unting nawawala. Bakit, Nana? Nasaan magaling kong stepdad ang anak ng magaling? Jasmine, sinasamantala nilang may sakit ang iyong ina. Halos sila na nagpapatakbo ng kumpanya. Pero ilang buwan ang laki ng pera na wala sa kumpanya. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam ang aabutin niya sa nilang pagbabalik ng anak niya. Napaismid siya kapag naalala niyang huling usapan nila ng kanyang ina. Bakit nung kailangan kong isang ina, nasan ka, Mom? Kausap niya sa hangin. Hindi niya alam ang gagawin niya ng time na yon. Mommy, I am 5 weeks pregnant. Please, Mom, forgive me. Halos maglumuhod siya sa harapan nito at mapatawad lamang siya. I'm sorry. Hindi ko sinasadya, Mom. Isang sampal ang dumapo sa aking mukha. Jasmine, malapit ng kasal mo tapos ngayon, sasabihin mo na buntis ka? Sambunot at sampal ang ginawa ni Mommy sa akin. Sobrang galit niya, parang hindi niya ako anak. Durog na durog ang puso ko bawat bigkas na sa kanyang salita. Who is the father of the child? Nanggagalaid dito at galit habang hilahila nito ang buhok niya. Mom, please, don't hurt me. I'm pregnant. I am just drunk that time and I can't remember who the guy is. Malandi kang babae ka. Sinampal siya nito na malakas. Abort the baby because I cannot accept another bastard in this family. No, Mom, please. I'm begging you. Wala siyang kasalanan. Hindi ko kaya, Mom, please. I'm sorry. Kung gano'n nakapag-desisyon ka na pala, get out of this house. Wala akong anak na disgrasyada. Umalis ka sa pamamahay ko. Lumayas ka at huwag ka nang bumalik. Mabuti na lang may mga iniwan na namayapang lolo at lola niya sa side ng papa niya. Hindi siya naghirap ng pinilaya siya ng kanyang ina. Sumunod siya sa kanyang yaya sa Bicol at doon na tumira hanggang nakapanganak siya. After giving birth to Zach, bumalik siya sa pag-aaral at tinapos ang kurso bilang isang doktor. And after 1 year, nag-ibang bansa siya at sinama niya ng anak, kaya kumuha siya ng yaya para personal na mag-alaga sa anak niya. She is a great doctor kaya mabilis na lang para sa kanya ang makapasok kahit sa ospital. Hanggang makilala niya sa California bilang isa sa pinakamahusay na manggagamot. Kung hindi lang dahil sa nabalitaan niya sa yaya niya na hindi na siya babalik ng bansa, that bastard will go to jail. Isasama niyang magaling na anak. Pinaghirapan niya ng daddy niya. Wala silang karapatan na maghari-harian. Zach, baby, wake up. Ginigising niyang anak. Kakalapag lang nila sa airport. Finally, baby, we're home. Welcome back, Senyorita Jasmine. Sinalubong siya ng mga kasambahay na matagal nang naninilbihan sa kanila, Ate Mina. Pakakita mga gamit ko sa kwarto. Senyorita, nung umalis po kayo dito, si Senyorita Ara na pong gumagamit ng kwarto mo. Kumukulo ang dugo niya sa narinig. Ate Mina, ako din matipatapon sa labas. Ayoko ng mga basura sa kwarto ko. Senyorita, baka po may galit si Senyorita Ara. Ate Mina, sinong kakampihan mo sa amin dalawa? Ako o siya? Don't worry. Kapag nagalit siya, ipakaladkad ko siya malabas kay Kuya Edward. Napama ang mga katulong sa sinabi niya. Senyorita Jasmine, hindi niyo pa po alam? Ang hindi ko alam, Ate Mina. Bakit ganyan kayo makatitig sa akin? Senyorita, kasi po matagal nang patay si Mang Edward. Napamulagat siya sa kanyang narinig. Halos walang lumabas sa kataga galing sa kanyang bibig. Ate Mina, that's not funny. Huwag kang magbiro ng ganyan. Buhay pa si Kuya Edward. Napahikbi na siya. Hindi niya matanggap sa sariling wala na ito. Ito ang tumatay yung tatay sa kanya nang mawalan siya ng ama. Napahagulo lang siya ng umiling lang mga kasambahay sa mga tanong niya. Kinumpirma namang ito na nakarang taon lang ito namatay. Tinambangan ito sa labas ng kanyang tinitirhan. Nanlulumos siya sa kanyang nalaman. Bakit ngayon lang niya nalaman to? Sana man lang nakarating siya nung kailangan siya ng pamilya ni Kuya Edward. How could you do this to me, Lance? Bakit mo ko niloloko? I love you so much, babe. Binigay ko sa yung lahat at pati ng katawan ko. Ano pa ba ang kulang? Bakit nakapagrelasyon ka sa malditang yon? Napailing siya sa kaingayan ng babae. Hindi naman talaga niya ito niloloko. Nagkataon lang nasawa na siya sa relasyon na puro away. Sinubukan niya magtino sa pakiusap na rin ng kanyang ina, pero ilang buwan lang nagsasawa na siya. Napaka-demanding. Hindi pa niya asawa to pero daig pang asawa kung pagbawalan siya. I am sorry, Rara, but I don't love you anymore. Ara is my new girlfriend. Sana huling punta mo na to dito. Nakilala niya si Ara sa isang birthday party ng malapit na kaibigan. At dahil ka sa babaeng paging liberated, may nangyari sa kanila that same night. At yun ang abutan ng current girlfriend niya. I am sorry, Rana, but I break up with you. Sana makahanap ka ng lalaki mas karapat dapat sa'yo. How dare you do this to me, asshole? Binigyan siya nito na malakas sa sampal bago ito nag-walk out. Ngingisi-ngisi siyang nahiga. Finally, my freedom is back. Wala siyang magagawa. Ibinigay na niyang lahat ng pagmamahal na pwede niyang ibigay. Pero hindi talaga nag-work. Hinahanap niya ng mga babaeng makakarelasyon niya ng quality ng gaya ng sa mom niya. Maalaga sa pamilya. Simple at mabait. Yung tipong maiwan mo sa bahay, hindi ka matatakot na baka pag alis mo, may katagpo yung iba.
Kailan niya kaya matatagpuan ng babaeng yon? Yung magpapatibok ng puso niya. Lahat na nakarelasyon niya puro pang kama lang. Mas gusto namang ito ang laman ng pitaka niya. Gold diggers. At walang siya balak maging sugar daddy. Gusto na ng laro kaya pagbibigyan niya. Who gave you the right para ipatapan ng mga gamit ko sa labas ng kwarto ni Mina? Ako, Ara. Lumabas siya ng silid dahil dinig na dinig niya ang pagwawala nito. As far as I remember, kwarto ko yan. So ikaw ang tatanungin ko ngayon, bakit mo pinapakalaman ng mga gamit ko? At ang kapal na mukha mong angkinin ng kwarto mo na yan? Natulala ito habang nakatitig sa kanya. Putlang-putlang mukha. Jasmine, you're back. Bumalik ang tapang sa aura nito. Napangisi ito na nakakainsulto. So, where is your son? Sabi kasi ni Tita buntis ka kaya pinalayas ka na niya at akin ang lahat ng pagmamayari mo kasama ng kwarto mo at ngayong bumalik na ako binabawi ko na lahat ng pag-aaring inagaw mo kasama na doon ang kumpanya ng pamilyang pinagnanakawan ninyo ng inyong ama. How dare you? Akmang sasampalin siya nito ng salagin niya ang kamay bago pa dumapos sa mukha niya. Kung ayaw mong ako mismo ang sasampal sa'yo, magdahan-dahan ka sa mga aksyon mo. Hindi ako isang mahinang klase ng babaeng hahayaan kang saktan ako. Baka ihulog kita dyan sa makita mo. Hagdan. Kapag hindi ako makapagtimpi sa'yo. Anong problema mong ninanakawan namin ng kumpanya? Hoy, Jasmine, kami lang ni Dadan tumulong sa mami mo nung nawala ka, kaya wala ang karapatang pagbintangan kami. O talaga ba, Ara? Bakit parang di ka panipaniwala? Lahi kasi kayo ng mga user. Ginagamit ng dad mong mami ko para magkaperahan. Pina-background check ko kayo bago ko lumaya so alam ko ang sekreto nyo na kahit isang kuting wala kayo. Noong dala na kayo ni mom sa mamahay na to. Lahi ng mga gold diggers. Baon na baon ang kumpanya, Ara. So kayo na mahala dahil may sakit si mami. Saan nyo winaldas ang bilyon na pondo at mga milyones na utang? Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala kaming alam ni Jan. I will take over the company. I am still the owner, right? I am the only daughter, so hihintayin ko resignation niyo bukas. Binagsak kanya ito ng pinto. Nanlulumo sa kanyang nalaman. Sinisingil na sila sa utang na hindi niya alam kung saan napunta. Daddy, gabayan mo ko. Natatakot po ako sa mangyayari bukas. Dadalawin niyang kanyang mommy sa ospital pero natatakot siya sa madadata niya roon. Daddy, nanggigil niyang tawag sa ama. Jasmine is back, Dad. At pinagbintang niya tayo na nakawan ng kumpanya. Nakakainis ang babaeng yun. Pinalis siya sa dating kwarto nito at wala siya nagawa kundi bumalik sa dating kwarto. She wants to take over the company, Dad. Anong gagawin natin ngayon? Sinisingin na tayo ng bangko. Puwis na babaeng yan. Nanggagara-iting sigaw ng ama niya. Bakit pa siya bumalik? Siguro nakapagsumbong ng mahaderang si Rosa kaya napauwi. Baka gusto niyang sumunod kay Edward. Dad, tama na. Ayoko na ng ganito. Alam ko na ambisyosa ako pero Dad, I'm not a criminal. Nakakakonsensya na. Ayoko pong makulong. Ara anak, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Walang lugar sa buhay natin ng konsensya. Matagal na natin itong ginagawa. Bakit ngayon ka pa makukonsensya? Dad, magkaibang panluloko at pagiging kriminal. Hanggat maaari please, huwag ka nang pumatay. Sige, susubukan ko. Pero wag nila akong haharangan sa mga plano ko. Kasi kapag nagkaton sa kabaong ang bagsak nila. Kinilabutan siya sa tawa ng ama. Mas tumala ito ngayon. Palawang beses na nagnakaw sila ng milyon sa kumpanya. Bumili sila ng sariling bahay at sasakyan. Pero sa ibang pangalan nakalagay. Plano lang ibenta ang kumpanya kasi luging-lugi na. Pero dumating na naman ang walang kwentang anak ng Tita Divine na. Naalala niya noon kung bakit asar na asar siya sa anak ng stepmom niya. Kay Jasmine, maganda at mayaman, madaming kaibigan. Inggit na inggit sa dahil sa dami ng pera nito. Siya ni isang kusing wala. Hindi siya naalala dahil mahirap lang siya. Kaklase nito nung nasa second year high school pa lamang siya. Napilit niyang daddy niya na ipasok sa isang private school. Hindi niya to kaibigan dahil siya nag-exist sa paningin nito. Dahil isa lang siyang mahirap. Kaya ngayon ubusin ko ang pera mo, Jasmine. Tignan ko kung di mo ba ako mapapansin. Napangiti siya bang tinitingnan ng picture ni Jasmine sa CP niya. Ang ganda nito nung dibo niya. Gustong gusto niya si Jasmine. Lingid sa kalaman ng ama, she is a lesbian. Pero hindi ibig sabihin nun hindi siya nakikipagrelasyon sa lalaki. Actually, lagi siya nakikipag-sex sa kahit kanino, basta type niyang makasex. And Lance is one of them. That guy is a monster in bed. Napapailing siya. Doktor, kamusta na po ang mommy ko? Nanlulumo siya habang binibisita ang mommy niya sa ospital. Humpak ang pisngi, tanda ng kapayatan nito. Malayong malayo ito sa tayong na Davina na nagtataboy sa kanya 6 years ago. I'm sorry, Miss Jasmine, but your mom. Ikinalulungkot ko iha pero malala ng kanyang kondisyon. Masyado nang kumalat ang lasa na nagbalubha sa kanyang sakit. What do you mean, doktor? May lumason sa mami ko? Mahirap magparatang iha pero may nakikita akong lason sa kanyang katawan. Kung hindi ako nagkakamali, isa itong uri ng lason na mahirap tukuyin. Dahil pa konti-konti itong kumakalat ang hindi namamalayan na nakainom nito.
taon ang bibilangin bago mo maramdaman ng panghihina, gaya na sa mami mo. Payo ko sa'yo para sa mami mo, dalhin mo siya sa ibang bansa. Mas maraming magagaling na doktor doon. 50-50 ang chance na makasurvive kapag dito mo siya ipinagamot. Kulang tayo sa kagamitan. Ikinalulungkot ko, Iha, pero yun na lang ang magagawa ko. I will refer to the best doctor na kabase ngayon sa Canada. Paulit-ulit pumapasok sa utak niya ang mga sinabi ng doktor. Paano niya tatanggapin ang lahat ng to? Isa lang ang puro tulo ng lahat. Yung mag-amang sakim. Nangihina siyang napapo dahil sa gilid na natutulog ng ina. Namumuo ang kanyang mga luha. Hindi ito naging perpektong ina para sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na gusto niyang mawala ito sa kanya. Hahanap siya ng paraan. Susubukan niyang umutang ulit sa pinagkakautangan ng kumpanya. Sana, Diyos ko, gabayan niyo po ako. Wala na ako makakapitan. Iligtas niyo po ang mommy ko. Isa na lang alam niyang paraan para makakuha ng malaking pera. Ang lumapit sa mismong may-ari ng pinagkakautangang bangko ng kumpanya. Para sa matagalang gamutan ng kanyang ina. Good morning, ma'am. Please have a seat. May meeting lang po saglit sa sir, pero ang sabi, pakintay na lang po daw siya dito sa office niya. Thank you, miss. Tango lang tayong sagot ito. Kinakabahan siya sa kanyang gagawin. Sana may mapakiusapan niya mga Montenegro na sana'y makautang pa ng karagdagan doon sa noon ng utang. Good morning, Miss Jasmine. Lumingon siya sa may pintuan. Bumungad sa kanyang matangkad at gwapong lalaki. Medyo may edad na ito kung titingnan pero hindi may kakaila ang kagwapuhan nitong taglay. Good morning, Mr. Montenegro. Pumiyok pa siya sa kaba. Miss Jasmine, Montenegro is my middle name. Dante Montenegro Sebastian. Sorry po, Mr. Sebastian. Napayoko pa siya. Hindi niya kayang pigilan ang sarili na huwag makaramdam ng nerbiyos. So, Miss Jasmine, napasadya ka. Anong pinagbilingkod ko? Mr. Sebastian, kakapalan ko na pong pagmumukha ko. My mom needs long medication sa ibang bansa at wala na pong perang kumpanya namin. Hihilingin ko po sana kung pwede makadagdagan another 5 million. Please, sir, I will pay after makarecover si mommy. Miss Jasmine, 5 million? Hindi sasapat yun kung sa ibang bansa pa siya ipagagamot. Pero sir, 50-50 po ang mommy ko. Ang sabi ng doktor, baka hindi na siya maagapan kapag hindi pa siya madala doon. Napailing ito habang nakatitig sa kanya. I am sorry, miss, but your stepdad, halos 50% ng shares ng kumpanya niyo na ibenta niya sa akin. Ang 50% naman kulang pang kabayaran yon sa mga inutang niya. Nanlalambot ang kanyang mga tuhod kaya napaupo siya bigla. Paano nangyari yun, Mr. Sebastian? That company is my parents' property. Paano niya nabenta yun? With your mom's consent, Iha, may pinirma ng mommy mo documents para pahintulutan ng stepdad mo na mamahala sa kumpanya habang may sakit siya. Napahilama siya sa kanyang mga palad, tanda ng kabiguan. Miss Jasmine, kuha nito sa atensyon niya. Nasa sandaling iyon nakatulala. Hirap ang kalooban niya sa kung anong mangyayari sa kanyang ina kapag hindi ito madala agad sa ibang bansa para magamot. Pwede kong akuin ang pagpapagamot sa iyong ina. Yun ay kung payag ka sa gusto ko. Napamalagat sa kanyang narinig. Di yata't balak pa siyang gawing mistress nito. Hep hep hep. Putol nito sa balak sana niyang sabihin. Bumunghalit ito ng tawa. Namumula ng mukha nito sa kakatawa. Miss Jasmine, mukha ba akong DOM? Natatawa pa rin tanong nito sa kanya. Bahagya siya napangiti. Marunong pala itong tumawa. Huwag mo akong pag-isipin ng masama. Sa itsura mo'y mukha na kitang anak. Kung ganun po, ano po ang gusto niyo ipagawa sa akin? Kapalit po ang tunay na binigay niyo sa aking ina. Listen, Iha. May dalawa akong anak. Actually, twin. Apple is very independent and responsible daughter. Pero ang kambal niya, hindi namin alam ng asawa ko kung paano patitinuin. Kilala mo ba yung sikat na hunk actor na laking laman ng blind items? That's my son. Linggo-linggo ko magpalit ng babae. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa batang yon. Now, Jasmine, here is our deal. I want you to seduce my son. Make him fall in love with you. Napanga siya sa kanyang narinig. Excuse me, sir, I can't do that. Paano ko aakita ng tao na hindi ko pa nakikita? Ito naman ang napatulala sa sinabi niya. Seriously, Iha? Saan bansa ka ba galing at di mo kanilang anak ko? Sa States po. Doon po ako nag-work after I graduated in college. Wow, very independent. Magkakasundo kayo ni Apple, Iha. By the way, pumayag ka na ba sa gusto ko? Sisiguraduhin kong bukas sa bukas inipapahatid kong mami mo gamit ng private plane. I will hire a personal doctor and nurse para hindi ka na mag-alala habang nandito ka. Paano ko sisimulan ng trabaho ko, sir? Masyadong formal na Mr. Sebastian, Iha. From now on, you can call me Tito. Last week, pinag-resign ko yung personal secretary ni Lance. I caught her flirting with my son inside my office. So be prepared, Jasmine. Ikaw ang ipapalit ko bilang personal secretary niya. Yung usapan natin, aakitin at paiibigin mong anak ko. Please change him. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na kaya mo. Jasmine, wala nang atrasan to. Alang-alang sa mommy mo. Kailangan mo magsakripisyo. Kausap niya sa sarili. Kahapon tinapad ni Tito Dan as he wished, Tito. Ang tawag ko na sa kanya ngayon. Tinapad niya ang pangako niyang ipadala si mommy sa Amerika para ipagamot.
Napabuntohin niya siya habang nag-aayos ng sarili. Nagsusuot ng simpleng damit pang office work. Nilugay lang niya natural na tuwid na buhok hanggang bewang. Simpleng lip tint lang kolorete niya sa mukha. Bagay na bagay sa balat niya ang suot na tela. Unang araw niya bilang personal secretary ng anak ni Tito Dan. Kinakabahan siya ng sobra. Ayaw pa magsuot ng pang sexy baka mahalata pa siya na may balak siyang akitin. Hello, good morning, ma'am. Pwede pong magtanong kung saan bandang office ko? By the way, I am the new hired secretary for Miss Terlance Ero Sebastian. Nakakulot ang noo na may pasimple pang pag-irap. Miss Jasmine, right? Please follow me. Hinihintay ka na ni sir sa loob. Taas nung ito naglakad papasok sa isang nakasarang pintuan. Shit! Napapamuna siya sa inis. Bakit nakaligtaan niyang magsuot ng salamin? Ang lamig ng pawis niya. Calm down, Jasmine. Kaya mo yan. Kausap niya sa sarili. Miss Jasmine, pwede ka nang pumasok. Tawag na matari na babae sa kanya. Ano kayang trabaho niya dito para harapan at akong liirapan? Kumatok siya na 3 beses bago may sumagot. Please come in. Nainis siya sa tono ng boss itong parang board. Tama nga si Tito Dan tungkol sa pagwagaling ng anak niya. Sumunod sa kanya yung babae kanina. Sir Lance, nandito na yung sekretary na pinadala ng dad mo. Sir Lance, meet your new secretary, Miss Jasmine. Natigagal siya nang bigla itong humarap. Para siya napako sa kanyang kinatatayuan. Titig na titig ito sa kanyang mukha na parang kinakabisado bawat anggulo. Diyos ko, bakit nangyayari sa akin to? Di ba napagbayaran ko rin ng matagal na panahon? Bakit kayo nasa harapan ko na naman ang katotohanan at ang isang patunay kung gaano ako kagaga? Stupid Jasmine. Kastigo niya sa sarili. Eto na naman kasi siya. Sa paulit-ulit na katangahan para siyang natuon na walang kahirap-hirap siya nitong nahila papunta sa nakakonektang pintuan. Binagsakan nito ng pintuan na nakatulalang babae sa labas. Excuse me, sir. What are you doing? Pilit siyang kumawala sa mahigpit itong pagkakahawak sa kamay niya. Maraming salamat sa lahat na nagsusuporta sa bagong kwentong My Boss is My Son's Father. Sana'y patuloy ninyong subaybayan ang susunod pang upload. Maraming salamat. Wala siya nagawa nang basara lang siya nito kinaladkad papasok sa isang kwarto na nakakonekta sa office ito. Do you remember me? Nangangatog ang mga tuhod niya nang basara lang siya nito kinulong sa mga bisig nito pagkapasa sa kwarto. Because 5 years is not enough to forget that face of yours, Miss Jasmine. Sinamyo pa nitong buhok niya. Nanayo ang kanyang mga balahibo sa ginawa nito. Wow! So your full name is Jasmine Fenella Villarreal? Your name suits you. Very beautiful. Sir, I don't know what you're talking about. I don't know you. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses kahit kinakabahan siya na sobra. Paano kung matuklasan nitong nakabuo sila ng gabing yon? Oh really? That is not surprising, Miss Jasmine. Alam ko itatanggi mo yon. Well, that was 5 years ago. Pero buhay na buhay ang mukha mo gabi-gabi sa mga panaginip ko. Kung paano ka umuungol habang sinasamba kong pagkababae mo. Hindi siya nakapagbigil at nasampal niya ito. Bastos ka. Tabang daddy mo, napakamanyakis mo. Parang damit lang kung magpalit ng babae. Hindi siya nakapagtimpit na tuhod pa niya ito. So ano ngayon kung boss niya ito? Kago ka, sir. Ibahin mo ako, Mr. Sebastian. Hindi ako kagaya sa ibang babae dyan na kung saan mo lang napupulot. Baka hindi ko alam may sakit ka ng AIDS. By the way, I'm working for your dad and not you. So give me a little respect that I deserve. Medyo nahimasmasan ito habang tinitingnan siya na parang naiiyak na. Naiiyak siya sa inis. Ipinaalala lang nito kung gaano siya naging tanga ng gabing iyon. Look, miss, I just want to apologize for what I did. I am sorry I just surprised to see you again after 5 fucking years. May laman na naman ang mga sinasabi mo, sir. Hindi nga ako yun. Nagkakamali ka lang. Jasmine, bago ka pumasok sa opisinang to, naka-background check ka na. So kahit mag-deny ka pa ng 100 beses, hindi ako maniniwala sa'yo. Sabi mo nga nagtatrabaho ka sa daddy ko, so bakit ka nandito? This is my own company. Ako ng boss mo at hindi na si daddy. Alam ko lahat yung tukos sa napagkasundoan ninyo. Wala nang bago dun. Sanay na ako sa pakikialam nila sa mga personal life ko. By the way, wala kang sasabihin sa kanya na may alam ako. By the way, Jasmine, kailan ko makikilala si Zach? Parang tinakasan ng kulay ang kanyang mukha sa tanong nito. Napapasingap siya at hindi makaapuhap ng salita. You look surprised, sweetheart. Don't try to deny it again. Lahat ng empleyado ko pina-background check ko. So, sweetheart, alam ko na ako ang batang tinatago mo. Kahit hindi mo sabihin sa akin, malalaman ko rin. Actually, may mga inutusan na ako magbabantay sa kanya. Baka bigla ka namang maglaho. Sa dami ng connections ko, mahihirapan ka, sweetie. Kung may balak kang itago ulit ang bata, mag-isip-isip ka. Baka hindi mo talaga siya makikita. Ayusin mo ang sarili mo. Personal secretary kita kaya gusto ko kahit saan ako naroon ka. I am professional kapag oras ng trabaho. You're safe with me. Yung table mo pinadala ko sa office ko. So pwede ka nang lumabas para mag-umpisa.
But before that, let me kiss that luscious lips of yours. Namimilog ang kanyang mga mata. Hindi siya makahumanang basta na lang ko yumusin ng halik nito ang kanyang mga labi. Pakiramdam niya ay namanhid na ito bago nito tigilan. Hindi pa nag-sink in sa utak niya mga nangyari na basta na lang siya iwan doon na nakatulala. Hawak-hawak pa niya namamantal ng mga labi. Did he just kiss me? Nang mahimasmasan, papatakapin sa kanyang muka. Gusto niyang magsisigaw sa inis. Paano na? Ano na ang gagawin niya? Para nag-backfire sa kanya lahat ng plano ng daddy nito. Ang bilis ng karma. At ang anak niya, paano pa niya may tatago? Nakatungo siyang lumabas sa kwartong pinagdalhan sa kanya. Mas mabuti ngayon pa lang, sanayin na niyang sarili na laging makikita ito. Ang daming nakasalalay sa bawat desisyon na gagawin niya, ang mommy niya at anak. Napabuntong hininga siya habang dahan-dahang binubuksan ang pintuan. Ito na ang umpisa ng kanyang katapusan. Ang opisinang ito magiging saksi ng kanyang pagdurusa. Sigurado siyang pahihirapan sa nitong sobra pagkatapos ng tuklasan nito. Bahagya siya napangawin nang itong bumungad sa pagbukas niya ng pintuan. Salubong ang dalawang kilay nito habang nakatitig sa kanya. Sa tagal ko nang naghihintay sa'yo dito, bakit ang tagal mong sumunod? Ayaw na ayoko yung pinaghihintay ako. Nakabusangot ito habang pinapasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Napapairap siya sa hangin nang bumalik ang pilyang ngiti nito. Napaka-bipolar. Well, para saan kaya kita sa ginawang paghihintay sa akin? Sir, akala ko ba professional kayo pagdating sa trabaho? Tinitigan niya ito ng masama. Let us just start, sir. Natigilan to bago sumeryoso ulit. Good move, sweetheart. Para lagpasin kita sa ngayon. Pero next time wala kang kawala sa akin, baby. Don't call me baby, Mr. Sebastian. I am not your baby. Bahagya niya itong inirapan bago siya nagmarcha papunta sa mesa niya. Naglalaro ang ngiti sa kanyang mga labi habang sinusundan ng tingin ang papalingong sekretarya. Jasmine Fenella, the moment you surrender yourself to me, you are already mine. Ang lambot ng mga labi nito ng kanyang mahalikan kanina. No one dared to refuse my kisses but her. He started to obsess over lips. I want to kiss her lips again and again. Sisiguraduhin ko this time hindi ka na makakawala sa akin. Zach is my only son. Kukunin ko siya sa poder mo, Jasmine. That way, hindi ka na makakatanggi pa sa bala ko. Sorry, baby. Gagamitin ko muna ang anak natin para makuha kita. Besides, hindi na siya bumabata. Matagal na niya itong pinapahanap pero bigo siya na matagpuan ito. At ngayon nga, after 5 years, sa tagal ng kanyang paghihintay, bigla na lang itong sumulpot sa buhay niya. Thanks to my dad. Sumasakit ang ulo niya kakaisip ng paraan kung paano ito matatakasan. Hindi pa siya handa na iharap ito sa anak niya. Parang wala talaga itong balak na makawala siya. Kanina pa siya nakakapansin ng mga taong sumusunod sa kanya. It's creepy. Nagkunwari siyang mag-CR lang pero balak niya talagang takasan ng mga ito. Pero makakatakas ba siya kung pati ang anak niya ay may bantay din? Laglag ang mga balikat na bumalik siya sa opisina. Wala na talaga siyang kawala. Tanggapin na lang kaya niya kung anong kapalaran niya. Sir, uuwi na ako. Please lang pakibilisan naman ng mga tauhan mo. Natantanan nila ako. Bakit pakiramdam ko ginigipit mo ako, sir? Please, ayoko ng maraming nagbabantay. Hindi ako makahinga. Ginigipit? Yan bang interpretation mo sa ginagawa kong pagbabantay sa mga bagay na pagmamayari ko? Hindi siya magsagot dahil iba ang nakikita niya sa mga mata nito. Lungkot. Para nagsusumamo pero bakit sa isip-isip niya? Sir, yun kasing nararamdaman ko ngayon. Parang wala akong choice na humindi. Natatakot ako na baka kunin mo sa akin ang anak ko. Kaya pinipilit ko na wag tumakbo dahil baka anytime pwede mong utusan yung mga tauhan mo na nagbabantay sa anak ko para kidnapin siya. Huwag mo rin kalilimutan na anak ko siya kaya walang maniniwala sa'yo na kinidnap ko siya. Go home and pack all your things. Huwag ka na magdala ng mga gamit ni Zach. Ipag-shopping ko na lang siya. Anong sinabi mo? Hindi siya nakapagtimpit na pagtaasan niya ito ng boses. Ano ibig mong sabihin, sir? My God! Isang araw pala siya nagtatrabaho sa lalaking to pero pakiramdam niya, tumataas na kagad ang blood pressure niya. Ang sabi ko, umuwi ka na para mag-impake ng mga gamit mo. Iuuwi ko na kayo sa bahay. Walang prenong sabi nito. Anong karapatan nitong magdesisyon para sa kanilang mag-ina? At sino naman nagsabi sa sir na sasama kami ng anak ko? Napatiimbagang ito habang nakatitig sa kanya. Kung hindi ka sasama, pwes maiwan ka. Pero kukunin ko ang anak ko and don't try to fight me dahil hindi ka mananalo. Iniwan sa nito nang hindi pa nakaka-recover sa mga pinag-usapan nila. Sa inis niya, ipinulot niya ang isang pares ng sapatos at binato ito. Tamang-tama namang humarap ito sa kanya. Nasapol ito sa ilong. Napatakop siya sa kanyang dibdib. May dugo. Nahintakutang sigaw niya. May takot pa lang sapatos na iyon na suot niya. Nakalimutan niya't basta lang itong ibinato sa lalaki. Sir, sorry po, nabigla lang talaga ako.
Natatakot na siya ng tuloy-tuloy ang pagdurugo ng ilong nito. Tatawag lang po ako ng tulong para madala ka sa ospital. Iniwan niya to nakahawak sa ilong na puro dugo. Ano nangyari sa anak ko? Humahango sa dumating ang isang napakagandang babae. Kamukha ito ni Sir Lance. Tumayo siya nang hagurin sa nito ng tingin. Tingin na nagtatanong kung sino siya at anong ginagawa niya doon. Ma'am, personal secretary po ako ni Sir Lance. I'm sorry po, ma'am. Nakatungo siya at hindi makatitig dito ng diretso. What's your name, miss? Napatingin siya sa kausap. Maaliwalas na ang mukha nito. Jasmine po. Are you related to Divina Villarreal? Kilala pala talaga nito ang mama niya. Or dahil sa laki ng utang ng kumpanya nila? Opo, she is my mother. Tuluyan na itong napangiti na ipinagtataka niya. Hindi ba ito galit or nag-aalala para sa anak niya? Kani-kanina lang para tong susugod sa gera kung makatakbo. Lahi ng mga bipolar. Divina is my best friend back in college. Kahit sa mga sandaling to, we're still friends. Ah, kaya po pala ganun ang reaksyon niyo pagkarinig sa apelido ko. So, Iha, pwede ko bang malaman kung ano nangyari sa anak ko? Tawa ng tawang karap pagkatapos ng sabihin ng mga nangyari. Pero hindi niya sinabi tungkol sa anak. Sinabi lang niya na ang pagiging presko nitong dahilan kaya niya ito nabato ng sapatos. I'm sorry po, ma'am. Hindi ko naman po inaasahan na haharap siya bigla eh. Kinakabahan talaga siya. Baka bigla siyang sasantihin nito. Paano ng treatment ng mommy niya? Don't worry, Iya. Hindi ako galit sa'yo. In fact, mas gusto ko nga yung ginawa mo. Pero hindi ang pagbato ng sapatos sa anakin ko, ha? Mas gusto ko yung pagsusungit mo sa anak ko. Yung tipong hindi ka tinatabla ng charm niya. Mas effective yon para maisip niya na hindi lahat ng babae easy to get. Yang anak ko na yan, Iha. Every week, iba-ibang girlfriend. Napahawak pa to sa noon na parang stressed bigla sa isip. By the way, Jasmine, from now on, gusto ko tita lang itawag mo sa akin. Masyadong formal lang, Ma'am Divina. Is my best friend, Iha. Way back in high school days. Ngayon, we're friends. Sana nga pala ang mommy mo, Jasmine? Bakit naman itong nakaraang mga buwan, hindi ko pa yata siya napapansin? Nasa States po, tita. My mom is sick. Medyo napapaluha pa siya habang nag-umpisa magkwento sa karap. Napatakip ito sa bibig habang tila hindi makapaniwala sa mga kinuwento niya. That bastard! Nanggagalait ito sa galit. Dati ko na siyang pinayuan na baka pagkaperahan lang siya ng lalaking yan. Hindi nakikinig sa akin ng mommy mo. So sinabi mo iyan na malaking perang nawawala sa kumpanya? Saan nila dinala ang ganun kalaking halaga? Malaki na rin ang utang namin sa bangko. Sa anak mo mismo, tita. Nagulat ito sa sinabi niya. Talaga, Iha? So sad. Paano ka na ngayon ang pagpapagamot ng mommy mo? May nalaman po ako na baka nasa kalahati ng shares ng kumpanya na rin na ibenta. Hindi na kami makabangon, tita. Sa dinami-raming tao sa mundo, si Melchor pang napili ng mommy mo. Napahalingin ito. Don't worry, Iya. I will help your mom. Nasa States ang pinakamagagaling na doktor. Hahanap tayo na makakatulong sa mommy mo. Thanks po, tita. Nakahinga siya ng maluwag. Kahit papaano mabait at maunawain ang pamilya ng boss niya. Isang araw ka lang sa opisina pero pinadugo mo ng ilong ng anak ko, Iha. Ang usapan natin, paibigin mo siya. Hindi kasali sa usapan nating sugatan mo napakagwapo mukha niya. Napangisi ito habang nakatingin sa kanya. Kumunot ang noo niya. Bakit parang galit na galit to kanina pagdating sa ospital? Pero ngayong karap siya para may naglalarong ngiti sa mga labi nito. Pamilya nga talaga ng mga bipolar. By the way, Jasmine, may nakita ko sa office ng anak ko at hindi mo ito pwedeng itanggi. Kinakabahan siya sa titig nito. Pero bago pa ito makapagtanong ulit, dumating si tita, kaya't nasave siya sa tanong nito. Sweetheart, anong gagawin mo kung isang araw malalaman mo bigla na may apo ka na pala? Napaubos siya sa tanong ni tito, sa asawa niya. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatitig dito. Huwag naman sana ipahintulot. Pakiramdam niya may alam na ito sa anak niya. What kind of question is that, sweetheart? Siyempre matutuwa ako. Matagal ko ng pangarap yan. Yung may kakargayang apo. Pero malabo pang mangyari yun sa ngayon, sweetheart. Ang anak mo wala pa matinong girlfriend. Ewan ko ba? Manang-mani yata sa iyong anak mo. Nakasimango to habang silamaan ng tingin na napakamot sa ulo na asawa. Honey naman, ikaw lang nag-iisang babae sa buhay ko. Siyempre, pangalawang anak natin si Apple. Maya-maya pa pinatawag na sila ng doktor. Kamusta ang anak namin, Dok? Konting hiwa lang naman yon, Mrs. Hindi naman talaga grabe. Kaya pwede na siyang umuwi. Tawang-tawa pa ang doktor habang nakapwesto na kesyo galit na galit ang boss niya. Dahil napakalit na sugat daw para itakbo pa siya sa ospital. Sino ba nagdala ng anak ko sa ospital? Nakakahiya. Namimilipit ang mga ito sa kakatawa. Siya lang ang hindi. Makakalabas na ito, meaning patay siya. Siya kasi nagpilit na itakbo ito sa ospital. Gusto lang niya makaiwas at tama bang
Pag-impakehin siya ng mga gamit para iuwi na sila nito. Patay ka na, Jasmine. Piping bulong niya sa sarili. Pinagpawisan siya ng malamig habang paparating ng boss niya sa kanilang kinaupuan. Madilim ang mukha nitong nakatitig sa kanya. Son, thanks God you're okay. Pero hindi nito pinansin ang tanong na ina. Sa kanya ito nakatitig. Tipong nanunumbat ang tingin dito. Natigilan ng mga magulang nito nang basta nilang siyang hilahin para itayo. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla ng siilin sa nito ng halik. Pumipigla siya pero hindi siya makawala. Halos dumugo ng kanyang mga labi nang tigilan nitong paghalik sa kanya. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatitig dito. Did he kiss me in front of his parents? Na magsingkin sa utak niyang ginawa nito, isang napakalakas na sampal ang binigay niya rito. Hindi nito yon pinansin, basta't hinila na lang siya nito palabas ng ospital. Nagkukumahog ang mga magulang nito para habulin sila. Honey, what was that? What happened to our son? Ano yun? Ano ba sir? Bitawan mo nga ako. Nanggagalaiti na siya sa galit. Tama bang halikan siya sa harapan para mga magulang nito? Nakakahiya. Pilit siya nagpupumiglas para makwala rito. Pero sa halip na bitiwan siya, basta na lang siya nito pinasa na parang sako ng bigas. Pakiramdam niya ay pulang-pula na ang kanyang mukha sa oras na yon. Pinagtitingin na sila ng mga tao. May kumukuha pa ng picture. Pilit niyang tinatakpan ng kanyang mukha. Sikat na angkor. Ang bumuhat sa kanya. Malamang bukas laman na sila ng pahayagan. Pwisit ka, sir. Hinampas nito sa likod dahilan para pisilin nito ang kanyang pangupo. Bastos! Tungayaw niya. Kapag hindi ka pa tumigil sa hakapalag dyan, mahahalik ka na naman kita rito. Dali-dali niyang itinikom ang kanyang bibig. Tatahibik na lamang siya. Baka totohanin pa ng lalaking to kung ano ang sinabi niya. Wala na nga siya mukhang mayaharap sa mga magulang nito. Tapos makikita pa siya ng mga tao sa kahiyahiyang sitwasyon. San? Sandali lang, saan mo dadali ng sekretarya mo? Boses ang dati nitong narinig niyang tumatawag. Kaya nagangat siya ng mukha. Tamang-tama namang biglang nagkistapan ng mga kamera sa paligid. Bigla niyang isiniksik ang kanyang mukha sa leg nito. Lupa, please, bumuka ka. Kainin mo na ako. Dinig na dinig niyang pigil na pigil nitong pagtawa sa sinabi niya. Umaalog pa ang balikat ito, tanda ng pinipigilang tawa. May gana ka pa talagang tumawa, sir? Na on the spot mo na ako. Ano pang mukhang iharap ko sa mga magulang mo, pati ng mga tao sa paligid? Pagpipiyesa nila napakaganda kong mukha. May nagbubuhat ng sariling bangko. Mas lalo lumakas ang tawa nito. Napapout na lang siya sa sinabi nito. Bakit ba ay maganda naman talaga siya? Sa wakas, nakarating din sila sa parking area. Kasunod ang mga magulang nitong humahangos pa. Son, ibaba mo na yung sekretary mo at nagtatawag ka na ng pansin. Saan ba siya dadalhin? Makakasuhan ka ng kidnapping sa ginagawa mo. Dad, Mom, please, not now. Mauna na kayo sa mansion dahil may pupuntahan pa kami ni Jasmine. Para baka bukas pa kami makauwi. Nalaglag ang mga panga ng mga magulang nito dahil sa sinabi ng magaling nilang anak. What did you say, son? Kami? What do you mean? Mom, saka ko na ipapaliwanag pagbalik namin. Nagingit-ngit talagang kanyang kalooban sa mga sinasabi nito. Pwede ba, sir? Hindi ka na nakakatuwa. Anong karapatan mo magdesisyon para sa sarili ko? Bulyaw niya rito. Nagkatingin na ng mga magulang nito dahil siguro sanay sila sa mga babaeng naugnay sa anak nila na sunod-sunuran. Nakatiim ang mga bagang nito habang masamang nakatitig sa kanya. Taas noon naman niya itong nilabanan na masamang titig. Bakit ba? Totoo naman ang sinasabi niya. Wala itong karapatan sa kanya. Hinaklit siya nito sa mga braso at walang pag-alilangang pinaghugpong nito ulit ang kanilang mga labi. Utang na loob. Masakit pa ang mga labi niya mula kanina dahil sa kagagawa nito. Sa inis niya ay kinagat niya ito sa labi. Ouch! Nabitawan siya nito dahil sa ginawa niya. Akala siguro nito ay gustong-gusto niyang halik nito. Bakit mo ako kinagat? Sinamaan niya ito ng tingin. Bakit palagi ka bang nangahalik? Balik tanong niya. Ang kapal. Bulong niya sa hangin. Because you are mine. Napatulala siya sa sinabi nito. Grabe, sumusobra ng ulupong na to. Hindi porket boss niya ito'y pwede na siyang angkinin na parang pagmamayari nito. Akin ka mula ulo hanggang paa. At kapag sinabi kong iuuwi kita sa bahay, wala kang karapatang tumanggi. Dahil lahat ng karapatang angkinin kay nasa akin. Because you are the mother of my son. Nagising siya galing sa pagkakatulala. Nang marinig niyang singhapan ng mga taong nakapaligid, kasama ng parents nito. Napatutup sa bibig ang mama nito dahil sa gulat sa revelasyon ng anak. Samantalang tila kabaliktaran naman ang reaksyon ng dad nito na tila ba proud na proud pa sa sinabi ng anak. Nagkislapan muli ang mga kamerang nakapalibot sa kanila. Tila tuod na siya sa kanyang kinatatayuan. Kung pwede lang humiling na sanang gumuho ang lupa at lamunin na siya ng mga sandaling yon. Dinig na dinig pa niyang bulungan ng mga tao sa paligid. May asawa na pala ang anak at crush ko.
May umiyak na parang namatayan. Jasmine! Lance! Tawag ng mama nito. Magpaliwanag kayo. Totoo ba na may anak na kayong dalawa? Paano nangyari yun? Relax, mom. Uuwi muna kami ng Quezon ngayon. Uuwi namin dito ang anak ko. Kasalanan mo lahat to. Humihikbi siya ba nakatingin sa boss niya. Hindi man ito nakitaan ng pagsisisi sa mukha. May malawak pa itong ngiti sa labi na parang nanalo sa loto. I'm sorry, baby, pero I told you that you are mine, right? So I let them know para wala na magdadalawang isip na pormahan ka. Pagbalik natin galing Quezon, let's get married. Umiyak na siya ng tuluyan. Hindi siya makapaniwala. Mukhang tuluyan ang nabaliw ang boss niya. Hindi mo ako mapipilit na pakasalan ka, boss. Nababaliw ka na ba? Yes. Isang araw pa lang kita nakasama sa office pero daig ko pang nagayuma mo. Mababaliw ko kapag hindi ka naging akin, Jasmine Iha. Luluhod ako sa harapan mo kung kinakailangan. Please, huwag mong tatanggihan ang anak ko. Ayoko na makita ulit sa ganong kalagayan. Honey, that's enough. Sita ng asawa nito. Tinignan siya ng mga ito na puno ng pagsusumamo. Naguluhan siya. Bakit biglang parang may itinatago ang mga ito? Kahit ilang beses siya nakiusap na wag muna ito magpakilala sa anak nila dahil hindi pa niya naiyahanda ang anak. He is so young. Hindi pa nito maintindihan kung sasabihin niya totoo na buhay pa ang daddy nito. Magpa 5 years old ang anak niya. So wag muna ngayon, please. Hindi ko pa nakakausap ang anak ko. Ang alam niya, patay ka na. What the fuck did you tell to our son, Jasmine? My God, you! Galit na galit ito sa sinabi niya. Napapukpok ito sa manibela kaya nakalikha ito ng sunod-sunod na pagbusina. Sir, please listen to me. Sa mga panahong yon, hindi ko naman inakala magkikita pa tayong muli. Wala naman ako may sasagot sa anak ko kapag nagtanong siya kung nasa ng dad niya. Hindi naman ako pwedeng manghila na lang ng kusino para maging daddy niya. That's not a valid reason para patayin mo ako sa buhay ng anak ko. Hindi ka man lang ba na konsensya na inilasan mo siya ng ama? Let's go there now. I can explain to him. Huwag na huwag mo akong pipigilan, I swear. Kamumuhian kita kapag ipinagkait mo sa akin ang anak ko. Pagbalik natin sa Maynila, magpakasal tayo sa ayaw at sa gusto mo. Tikom lang ang bibig niya sa mga sinasabi nito. Tandaan mo to. Ako ang ama ng bata. Kapag nilapit ko to sa korte, wala ka na magagawa. Kaya wag na huwag mo akong tatakasan at isasama ang anak ko. Tandaan mo kung ganong lalaki ang pagkakautang mo sa akin. Nanay at anak natin na nakasananig dito. Kapag nagmatigas kay pareho silang mawawala sa buhay mo. Hindi mo pa ako lubusang kilala kapag ako ang ginalit. Kaya wag mo nang hintayin pang mangyari yon. Kahit nang kabigin sa nito at hinalikan, hindi na siya pumalag. Hinayaan na niya ito. Baka sakaling mabawasan ang galit ito sa kanya. Buo na ang pasya ng boss niya at wala siyang magagawa. Pakiramdam niya pag may-ari siya nito. Pakiramdam niya, wala na siyang karapatang umayaw dahil sa laki ng utang nila. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para itago ang isang butil ng luha na nakaalpas. Napabuntong hininga siya habang titingnan ng babaeng katabing natutulog. Hindi niya naman sana tubalak pagsalitaan ng di maganda, pero masyado nakakainit ng ulo yung malaman niyang pinagsasabi nito sa anak nila. Pinatay siya nito sa buhay ng anak nila. Kung ang akala nito ay may tataboy siya nito ng basta-basta sa buhay nito at ng anak nila ay nagkakamali ito. He is Lance Eros Sebastian. Walang bagay na ginusto na hindi na pa sa kanya. You are Jasmine. Hi, Sebastian. Nice name, baby. Soon I will change your last name and put mine. Kinintilan niya ito ng halik sa labi bago siya nagpatuloy sa pagmamaneho. Sumisipol-sipol pa siya nang dito nagigising sa halik niya. Nakakaadik ang lasa ng labi nito kahit alam niya na ayaw nito magpahalik kanina. Hindi ito pumalag. Alam niyang takot ito sa kanya dahil sa mga sinabi niya, pero wala siyang pakialam. Ang importante sa kanya, ito at ang anak nila. Ito lang ang tayong babae na kapag pabilis ng tibok ng kanyang puso. Titig pa lang nito sa kanya ay para na siyang mababaliw. Nang pumasok ito sa opisina kahapon, para siya nakakita ng anghel. Napakaganda nito kahit napakasimple lamang ng suot. Natatakot din siya sa mga nararamdaman para sa babae. Minsan na siyang nabiktima ng innocent look ng isang babae. Ang tagal na mula na makaramdam ulit sa ulit ng ganito sa isang babae. That night in the bar, ang araw din ng kanyang pagluksa. Akala niya noong natagpuan na niyang babaeng para sa kanya. Simple at malambing. Pero isang araw nalaman na lang niyang sumama ito sa isang talent scout papuntang ibang bansa. Hindi ito nakipaghiwalay sa personal at yun ang mas masakit. Nagpakasal ito sa ibang bansa. Hindi niya alam kung saan siya nagkulang na mga panahong yon. Kaya mula ng gabing nakasama niya sa kamang babaeng katabi niya ngayon sa kotse, kinalimutan niya kung paano magmahal. Pero iba nangyari ng gabing yon. She is innocent and pure at mukha niya ito. Nagpagulo sa isip niya. Hinanap niya ang lasa nito sa mga babaeng nakatalik niya. Pero ngayon nakita na niya ito, hindi na ito makakawala pa sa kanya. Kahit sobrang pikot ang magaganap.
Napangiti siya sa naisip. Soon, magiging isang Sebastian na ito. At yung anak nila, yun ang magiging reason para hindi ito makatanggi pa. Isang tapik sa braso nagpagising sa kanya. Saan pa kaya sila banda? Sana pala tayo banda, sir? Bakit parang may malambot? Kinusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata. We're here, baby. Tuloy ang nagising ang kanyang diwa nang may tila humahalik sa kanyang balikat. Sir! Nanlalaki ang kanyang mga mata. Paano sila nakarating sa kama? Ang huling naalala niya nasa kotse sila papuntang Quezon. Hindi na kita ginising kanina. Ang sarap kasi na tulog mo. Pagod ako sa pagmamaneho at medyo inaantok na rin. Kaya tumigil muna tayo dito sa rest house ko sa Tagaytay. Tutuloy tayo bukas ng umaga. Hinampas ito sa braso ng kinabig siya para yakapin. Bakit tayo magkatabi? Nagdesisyon ka na dito tayo matulog. Dapat ginising mo ko. Madaming hotel na pwede kong tulugan, sir. Kumunot ang noon nito. Tandang naiirita naman ito sa kanya. Ang sabi ko, masarap ang tulog mo, di ba? Kaya hindi na kita ginising. At bakit ka matutulog sa hotel? May bahay ako dito sa Tagaytay. At kaya ako ulit bumili ng bahay natin. So anong connection sa sinabi ko na sa hotel ako matulog? Wala akong sinabi na hindi mo kayang bumili ng maraming bahay. Kahit ilan pang bahay ang gusto mo. Ang gusto ko lang sabihin, bakit tayo magkatabi sa isang kama? May hotel na pwede kong tulugan. Lalong kumunot ang noon nito. Inaklit siya nito sa bewang para iharap. Kumarap-kurap siya habang gulat na nakatitig rito. Anong sabi mo? Bakit tayo magkatabi sa kama? Ipaalala ko sa'yo. Bigla siya nitong siniil ng halik sa mga labi. Nagpupumigla siya, pero ang hinayupak mas lalo lang siya nitong niyakap. Hindi siya makagalaw dahil hawak nito ang dalawang kamay niya sa likuran. Halos mapugto ang kanyang hininga bago nito tinigilan ang pagkakahalik sa kanya. Ipapaalala ko lang sa'yo that you are mine. Kung nasan ka, nandun din ako. Ikakasal ka na sa akin soon. Kaya wag mo ako susubukan. Kaya wag mo ring itatanong sa akin kung bakit. Magkatabi tayo sa kama. Alam mo na ang sagot. Dinaganan siya nito at siniil ulit ng halik. This time, puro ng pag-iingat ang bawat halik nito. Hindi na kasing gaspang ng halik na ginawad sa kanya kanina. Teka sir, pilit niya itong tinutulak. Anong ginagawa mo? Medyo tinatabla na siya sa bawat hawak nito sa kanyang katawan. Relax. Bulong nito sa kanyang tenga na may kasama pong pagkagat. Napapaigtad siya sa ginawa nito. Wala na siya sa katinoan ng simulan siyang hubaran. Nito. Wala na siya magagawang natatangin na siya ng init na pinaparamdam ng kaniig. For the second time after long 5 years, she surrendered herself again. Pero sa parehong lalaki lang at sa tatay ng anak niya. Kinapani ang kanyang dibdib. Malakas ang tibok nito. Ang pagsuko niya ng kanyang sarili sa lalaking katabi ngayon sa kama, hindi siya nakaramdam ng pagsisisi. Napangiti siya. Hindi masama kung bigyan niya ng chance ang sarili. Baka ito na yung time na yun. Hiniling niya sa Diyos na bigyan siya ng taong makasama hanggang sa pagtanda. Yung taong makakaintindi sa kanya, na handang tanggapin ang anak niya at yun ay ang lalaking katabi niya, ang totoong daddy ng anak niya. Good morning, sweetheart. Isang napakagwapo mukha na kangiting nakatunghay sa kanya pagmulat ng mga mata niya. Taimtim siya nagdasal habang nakatitig dito. Lord, thank you for giving me this man. Isang boses lang yun kagabi pero tila ang dami nagbago sa feelings niya para sa lalaki. Good morning. Ganting bati niya rito. Tinitigan niya ito habang may pilyang itis sa mga labi. Tila hindi naman ito makapaniwala na sinuklan niya ito ng pagbati nito sa kanya. Nakatula ito habang titig na titig sa kanya. Did you just say, good morning to me too, sweetheart? Alanganin ang pagtatanong nito sa kanya. Isang tango lang ang tayong naisagot niya sa tanong nito. Ang cute ng boss niya. Mukha itong naengkanto. Bakit boss? Ganun na ba ako kasama para maging ganyan ang reaksyon mo? Sinubukan niya magdrama kung uubra dito. Nakapout pa siya habang pinapalungkot ang mukha. Kakamot-kamot ito sa ulo ng tila naguguluhan. Kunwari na iiyak na siya, kaya medyo nataranta ito. Hey sweetie, what's wrong? Hush, don't cry. Tila isa siyang batang pinapatahan ito. Gusto na niyang bumunghalit ang tao pero pinigilan lamang niya. Do not get upset, sweetheart. I am just surprised to see you smiling and greet me back. I am sorry, sweetie. Tuluyan na siyang napangiti. Just kidding, boss. Napahalakak siya ng tuloy nang umuso ito na tila bata. Ang gaan ang pakiramdam niya habang lulan sila ng kotse at papunta na sila ng bahay para sunduin ng anak nila. Boss, sana pagdating natin doon, hayaan mo muna akong kumusap sa anak natin. Abot langit ang ngiti nito nang banggitin niya ang salitang anak natin. Napapansin niya mula kagabi, dumadalas na ang pagngiti nito sa kanya. Sana napatawa na siya nito ng tuluyan. Ang sarap pakinggan na sa mismong bibig mo nang galing ang salitang anak natin. Thanks, Jasmine. Pero may isa sana akong gustong hilingin sa'yo. Ano yun, boss? Seryosong itsura nito. Please stop calling me your boss. I am going to be your husband soon.
Napahagat siya sa kanyang labi. Pero mas gusto kitang tawagin na boss. Fine, let's call each other boss. Alanganin siya napangiti. Okay, boss. Nakapangwi siya nito nang kaya nitong magisin. Bakit parang pumangit bigla? Nag-iba ang kahulugan ng salitang boss para sa kanya. Napahagat siya sa kanyang labi. Oh, she is hopeless. Jasmine, kailan ka pa naging malandi? Kastigo niya sa sarili. Kinilig nang naman siya. First time niya makaramdam ng ganito sa isang lalaki. We are here, boss. Tinignan niya ito na hindi ito kumibo. Boss! Tawag niya para kunin ang atensyon nito. Busy ito sa pagmamasid sa paligid. That's Yaya's house. Nandyan sa lubang anak mo. Huwag ka munang bababa at ako munang kakausap sa bata. Bakit iniwan mo ang anak natin dito sa napakalayang lugar? Safe ba dito? Parang ang daming tama na dinaanan natin kanina. Napasimangot siya sa sinabi ng boss. Bumalik na naman ito sa pagiging suplado. Boss, nung pinalayas ako sa amin dito ako tumira. Mababait ang mga tao rito. At hindi plastic. Mukha lang silang tambay pero masasipag ang mga yan at may matitinong trabaho. Huwag bang husga ng kapwa. Hindi porket malit lang ang mga bahay rito ay masasama na silang tao. Simple lang kasing pamumuhay namin dito sa probinsya, boss. Wala ako sinabing masasama ang mga tao dito. Ang sinabi ko kung safe bang anak natin na dito sa nakatira. Ang daming nagpataong nagpakalat-kalat sa labasan. Listen, hindi lahat ng mabait sa'yo mabait na Jasmine. Minsan mukha lang silang mabait dahil may kailangan sila sa'yo. Paano kung wala na silang mahihita sa'yo? Gawan ka na nila ng masama. Kumunot ang kanya noo sa sinabi ng boss. Mukhang may pinanggalingan ng mga sinasabi nito. Boss, may problema ka ba sa mga dating kakilala? Bakit tila may pinaguhugutan ka sa mga sinasabi mo? Long time ago, there's this one girl who caught my attention. Mabait, maganda, matalino, at napakasimple pa. Lahat ng hinahanap ko sa isang babaeng nasa kanya na. She was my first love. She is also from the province. Kaya tuwing weekend umuwi kami sa kanila. Pinakilala niya ako sa mga magulang niya at sa mga relatives niya. I really fell for her. Kaya niligawan ko siya at naging kami. Tutol man sila. Mom at dad, sa kanya pero wala sila nagawa. Kaya hinayaan nila ako sa bagay na yon. Siguro umabot kami ng 3 taon bago ko napansin ang unti-unti niyang pagbabago. Ang dami niyang hinihingi sa akin. Halos ako na nagpapaaral sa kanya. Pati sa pagpapadala ng pera sa magulang niya, sa akin niya hinihingi. Pero okay lang sa akin. May pera ko dahil sa murang edad, madami na akong ipon sa bangko. Isang araw inaya ko siya mag-date. Dahil weekend naman pero sabi niya she's busy. At may tatapusin pa siyang project. Need na daw agad matapos. May plano kong surpresahin siya. Bumili ako ng bulaklak at chocolate. Pero wala akong inabutan sa apartment niya. Ang sabi ng landlady, umalis na daw ng bansa kasama ng mapapangasawa niya. Ako yung boyfriend. Hindi ko matanggap na napaikot ako ng isang babae. May pera ko kung yun lang ang habol niya. Nung nasa States na siya, nag-long distance call pa siya para lang makipaghiwalay. Sumama siya sa isang talent scout at yun yung huling pag-uusap namin. Nalaman ko na kinasal siya na hindi sinasadyang mabuntis. Doon mismo sa sinamahan niya. I'm sorry kung nagkwento ako sa'yo. Hindi ko nilalahat pero may trust issue ako sa mga taong mukhang mababait. How about me? Tingin mo ba kagaya rin ako ng ex mo? Alam mo bang, unang kita ko pa lang sa bar, parang may espesyal na talaga sa'yo. At yun yung isa sa Thailand, kaya hindi kita makakalimutan. Lalo na yung mga nangyari sa atin. You are my first virgin. Pinamulahan sa mukha dahil sa sinabi nito. You don't need to say that, boss. Matagal na nangyari yun at nasing tayong pareho that time. I am your first virgin? Shit. Kahit sinabi na nandaan sa kanya na kabi-kabilang girlfriend nito, hindi pa rin niya matanggap. Pakaramdam niya isa lang siya sa mga babaeng yun. I read your mind, sweetheart. Your silence scared me a lot. You are my first virgin and it's true. Aaminin ko that I'm not the perfect guy pero I will promise na ikaw nang huli. I just want to be honest with you, that's why I'm open up myself. Gusto ko lang makilala mo ako ng lubusan. Kung ano ako dati, kung gaano ako katarantado. Para malaman mo kung saan ako nagsimulang maging mapaglaro sa mga babae. Gusto ko malaman mo kung gaano ako binago ng Pasko. At kung paano ako willing na magsimula kasama ka at anak natin. Ayoko magsinungaling sa'yo. Kumurap-kurap siya para pigilan ang luhang gustong umalpas sa kanyang mga mata. Damang-daman niya sa puso ng bawat pangungusap nito ang mga titig itong punong-puno ng pagsusumamo na wag itong husgahan. Kailanman hindi ito naging masaya sa piling ng kahit na sinong babae. Nalulungkot siya para dito. That bitch ruined him. I'll swear kapag makaharap niya ang babaeng yun, kahit 2 sampal, igaganti niya ito. Don't worry, boss. I understand you. Pero hindi ko sinabing tamang ginagawa mo. Masama ang gumamit ng tao at magiganti. Medyo natamaan siya sa sinabi niya. Siya mismo gustong samparin ng ex ito. Thanks, sweetheart. I am ready now to meet
You. I want to be a good father to him. Kaya gusto ko magtiwala ulit. Ngiritian niya ito. Para mapanatag. She want to give him a chance to be a good father to his son at para na rin sa kapayapaan ng loob niya. She smiled at him and held his hands. Magkasabay silang pumasok sa bakuran kung saan naroon ang kanilang anak. Sabi ng yaya niya kakagising lang daw ng bata. She is smiling and chuckle. Mukhang may kinakabahan. Ramdam niya ang panginig ng kamay nito. Trust me, boss. Zach will accept you. He is a nice kid. Napahagat siya sa kanyang mga labi. Tanda ng pinipigil ng emosyon. Hindi niya may paliwanag ang kanyang nadarama. Hindi niya nakitaan ng galit or panunumbat ang mukha ng anak. Ang mga mata nito'y punong-puno ng saya habang titig na titig ito sa kasama niya. Mommy? Tawag nito, pero mga mata nito'y nakatitig sa lalaking kasama niya. Bumuhos ang kanyang luha nang bigla itong salubungin ng yakap ang natutunalang ama. Manghang-mangha siya sa reaksyon ng anak habang tila hindi naman makapaniwala si Lance sa nasaksihan sa anak. Do you know me? Tumango ang bata, tanda na kilala nito ang ama. Kahit kailan wala siyang binanggit sa anak niya tungkol sa daddy nito. Daddy, I know it's you. Hinawakan pa nitong ama sa mukha para titigang mabuti. Nakikita kita lagi sa TV. Minsan po nakita rin kita sa mga magazines. Tapos one time po may nagsabi po sa akin ng parents and friends ko na baka you are my dad daw po. Kasi po, I'm your younger version. So when I asked mom about you and she said you're dead, I did not believe her. I am just waiting for her to come back. Am I right, Dad? You come for me and mommy. She is speechless. Hindi niya akalaing sa edad nito'y kaya pa nito makapag-isip ng ganito. Parang mature ang mag-isip. Iha, tawag sa kanya ni Yaya. Kanina pa siya dito sa garden sa likod ng bahay. Hinayaan niya muna ang mag-ama sa loob. Natatakot siya sa nararamdaman. Nagsiselo siya sa closest na mag-ama niya. Parang bigla siya nakalimutan. Kung mag-usap pa mga ito, parang wala siya sa paligid. Parang naging outsider siya. Napasimangot siya sa naisip. Ano po yun? Sagot niya sa yayang kanina pa palang tumatawag. Ngayon nandiyan ang tatay ng anak mo, sana gawin mo ko na nararapat. Ano po ang ibig niyong sabihin, Nay? Bigyan mo ng buong pamilya ang anak mo, Jasmine. Tingin ko naman mabait at mabuting tatay naman si Sir. Kitang-kita kong pagkasabik ka sa bata. Kaya nga yung isa dyan, nag-walk out kasi hindi na panapansin. She pouted her lips sa sinabi ng yaya niya. Yaya naman eh. Napahagikik lang matanda. Tandang nasisiyan ito sa reaksyon ng dalaga. Matagal-tagal na rin buhat ng masilayan niya ang totoong ngiti nito. Buong araw nilang ipinasyal ang anak. Ngayon lang kasi nito mapakapasyal sa magagandang tanamin sa lugar. Bihira kasi siya makaharap ng oras para gawin yun. Buhat nang madiscover niyang kalagayan ng ina. Most of the time, mas nakadikit ang anak niya sa tatay nito. Napanguso siya. Bakit pakiramdam niya nagsaselo siya? Not a good feeling for a mother like her. Ayaw niya maging selfish pero she can't help it. Ang anak ang nag-iisang dahilan niya para mabuhay nung nasa ibang bansa sila. Ngayon may kahati na siya sa atensyon nito. Pero worth it naman. Masasanay din siya. Ang sese ng anak niya kaya't napapangiti na rin siya. Pagbalik na rin ng Maynila, siguro magbabago ng buhay niya. Pagbalik na rin ng Maynila, sigurado magbabago ng buhay niya. Napabuntuhan niya sa naisip na kanilingon ng future husband niya. What's wrong? Are you bored? Gusto mo na bang umuwi? Natamemes yan ang sipati ng anak. Nakapout ito at nagpa-puppy eyes. Nothing, boss. Let's just talk later. Tara na, pasyal pa tayo. Ngayon lang nag-enjoy ng gusto ang anak natin. Hapon na maisipan nilang umuwi. She is tired but looking at her son, hindi mawala-wala ang iting nakaukit sa mga labi nito. Mom, can we bring my nanay? Kasi po malulungkot sa dito kapag umalis na tayo. Please, Mom, let's talk to our nanay first, baby. Kapag papayag siya, isasama natin siya sa Maynila. But don't be sad kung tatanggi ang nanay, okay? Madami siyang apo na na-miss na din niya. Opo, Mom. Napapangiti siya. Ang bait ng anak niya, parang matured na mag-isip. She is so lucky to have Zach. Mahal na mahal niya ang anak niya. Kaya gagawin niyang lahat mapasaya lamang ito. Isang hakbang ang nararapat niyang gawin pagdating sa Maynila, ang magpakasal sa tatay ng anak niya. Sa kanya po problemahin si Melchor at ang anak niya. She will put them in jail. Sisiguraduhin niya magbabayad ng mga ito. Hindi magkamayo ang mga magulang ni Lance, pati mga kasambahay ng mga ito, sa pagdating nila sa mansyon. Punong-puno ng mga lobo at tarpaulin ng buong lugar. Gulat na gulat sa nadatnan. Daddy, is this your house? Namimilog ang mga mata ng anak habang tinitingnan ang mga taong nasa paligid na nakangiti sa kanya. Welcome, my grandson. Hindi pa man nakakasagot ang anak ng paghalikan na ito ni Mr. Sebastian. Mom, don't scare my son.
Nakabasangot ang masungit na tatay na anak niya. Hindi may pinta mukha nito habang kinargang anak. Tinignan ko siya na masama dahil sa trato nito sa kanyang ina. Ngumuso lamang ito sa kanya na parang bata. Excited kami sa apo namin, son, kaya wag mo akong pagsungitan. Pakarga nga sa apo ko. Sirenyasan ko siyang ibaba si Zach, kaya napilitan itong ibaba ang anak. Tumikhim muna ako bago lumapit sa anak namin. Baby, di ba you want to meet your grandparents? Tumango agad ito habang nakatitig sa lolo't lola niya. Go give them a hug and lots of kisses because they are your lolo and lola. Patakbo itong lumapit kay tita at tito. Kitang-kita niya kung paano magunahan ng mag-asawa na kargahin ang apo nito. Ang apo namin, sobrang gwapo. Mas gwapo ka pa sa daddy mo nung baby pa siya. Napapanguso na ng katabi niya dahil sa naririnig sa ina. Pero hindi may tatago ang sumilay ng itinto sa mga labi na tila pinagmamayabang nitong anak niya yan. Napangiti siya sa nasaksihan. Her boss looks cute. Mukhang tuluyan na yata siya nahuhulog sa charm nito. Ang sarap titigan ng mukha nito habang makikita niya ang iba't ibang emosyon at reaksyon. Sa ilang araw na nakakasama niya ito, mas lalo pa niyang napatunayang mali ang mga lumalabas sa balita tungkol sa lalaki. Gentleman, sweet, maalaga ito sa anak at kitang-kita niya kung paano ito makisalamuha sa mga ordinaryong tao sa probinsya. Playing basketball with those standbys make her heart beat fast. Is this love? Napabuntong hininga siya sa narealize. After that little celebration, at tuloy ang mag-uwi ng mga bisita, she insisted para tulungan ng mga kasambahay para magligpit. Nahihiya siya sa mga ito na makita na madaming ligpitin. Ayaw niyang iasang lahat sa mga katulong. Kung dati prinsesang-prinsesa siya at walang alam sa mga gawaing bahay, ngayon iba na ang sitwasyon. Noong naging independent siya at nagkaroon ng anak, nagbago ang lahat. She knows how to clean the house. She knows how to cook. Pati paglalaba. Nagulat siya na may biglang umagaw ng walis na hawak niya. Ang nakatiimbagang na boss niya pala. Galit itong nakatitig sa kanya. Ano na naman kayang kinagagalit ito? You are not allowed to help them. Hindi ka utusan dito for fuck's sake. You are my fiancé. Nang gigigil itong bigkas. Napapanguso siya sa kasungitan nito. I am just helping them, boss. Mas lalo pa siya napapanguso. Ano ba naman ang hindi mo kailangan sigawan? Besides, hindi naman mabigat at trabaho to. Sanay akong tumutulong sa mga gawaing bahay. Ayoko maging pabigat at walang ginagawa. Pagod na si Manang, oh. Look at her. Turo niya sa isang kambahay, medyo may edad na. Ayoko lang na mapagod ka. Gusto ko na maging healthy ka bago ang kasal natin. Paano kung may laman na pala yan? Sabay tingin ito sa tiyan niya. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Dali-dali niya ito nilapitan para takpan ang bibig nito. Nakakahiya talaga. Paano kapag may makakarinig sa sinasabi nito? Ang lakas ng tawa nito na makita ang panlalaki ng kanyang mga mata at pamumula ng kanyang mga pisngi. Shut up! Sinamaan niya ito ng tingin. Napaka-bipolar. Kanina galit na galit, ngayon naman parang biglang sinapian. Ayaw tumigil sa kakatawa. Seriously? Nagdabog siya at iniwan ng lalaki. Nakita niya pa ang kasambahay na tila aliw na aliw sa nasaksiyan sa amo. Ngayon lang ba rin na nakita na ganun kabaliw ang amo nila? Mommy, saan po kayo matutulog? Nagtataka siya sa tanong ng anak. Siyempre dito sa kwarto mo, baby. Ayaw mo ba akong katabi? Mommy, kasi po sabi ni Lolo at Lola, sa kwarto daw po nila ako matutulog. Ayoko po sana kasi gusto ko kayo matabi ni Daddy. Pero po, Lola looks really sad. Napabuntong hininga siya. Kailangan niyang sanayin ang sariling marami na siyang kahati sa atensyon ng anak. Okay, baby. Go to your Lolo and Lola's room. I'll stay here, baby. Mommy will sleep here. Mommy, di ba po kapag magkatabi kayo ni Daddy? Kasi po, mag-asawa po kayo. Napakangasiya sa sinabi ng anak. Baby, ang dami mong alam. Daddy and I are not yet married, but soon, baby. So, hindi pa legal na asawa ni Mommy si Daddy. Bago pa umabot sa kung saan ang mga tinatanong at pinagsasabi ng anak, ay inihatidan niya ito sa kwarto ng lolo at lola nito. Good night, baby. Hinalikan niya ito sa pisngi bago pinapasok sa kwarto ng mga future in-laws niya. Ngiti-ngiti pa siya habang naglalakad pabalik sa kwarto ng anak niya, nang biglang may humablot sa kanya. Ay! Bigla siyang napatili dahil sa gulat. Where do you think you're going? Bigla siyang pinangko ng kanyang magaling na boss. Ibaba mo nga ako, boss. Doon ako matutulog sa kwarto ng anak natin. Ano ka ba? Hindi pa tayo kasal. Nagpupumiglas. Ano na lang sasabihin ng parents mo sa akin? Don't call me boss again. I don't like it. Sweetheart, that's our endearment from now on. Don't worry about my parents. They want us to be together in one room. Mom's requested a granddaughter at gagawa tayo ng marami ngayong gabi. Sira ulo ka? Bakit ikaw ba manganganak?
Nakasimangot na inirapan niya ito habang buhat pa rin siya papasok sa kwarto nito. Pagkababa sa kanya sa kama, hindi na siya hinayaan pa nitong makabangon. Kinubabawan siya nito at siniil ng halik. Nagpumigla siya sa umpisa pero tuluyan din siyang bumigay. Aaminin niyang mahal niyang lalaki kahit sinusuko niya ang sarili rito nang paulit-ulit. Sweetheart, you are mine. Pinal na bunong nito bago tuloy ang pag-isahin ang kanilang mga katawan. Napapakagat siya sa kanyang labi habang napapaungol. Kahit ilang beses siyang naangkin nito, pakiramdam niya parang first time niya pa rin. Sweetheart, you are so tight. You're making me crazy. Napapapikit siya sa likod nito na magsimula nitong gumalaw sa ibabaw niya. Mabagal lang sa simula habang bumibilis ang pagbayo nito sa pagkababae niya. Halos mabaliw-baliw siya sa sarap at sa bawat urong-sulong nito na may kasamang diin. Wala ring tigil ang pagpisa nito sa kanyang mga bundok habang sinisibasib nito ng halik ang kanyang labi. Ilang intayag pa tuluyan sa nilabasan. Hindi niya alam kung ilang beses na siya nilabasan pero hindi pa rin ito tapos. Lahat ng style sa kama nagawa na nila. Pagod na pagod siya ng tuluyan tong labasan. Ipinatok nito sa loob. Lahat. Mukhang tinutuon nito ang hiling ng mommy nito. Makikita pa niya nakakalokong ngiti nito bago siya igupo ng antok. Iha, I heard your ex, Lan Sebastian, is engaged now with your stepsister. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa narinig. No, Dad. That's not gonna happen. Hindi siya makakapag na magkatuloy ng dalawang yon. Jasmine is only for her. Dad, di ba sabi mo sa akin dati? Ibigay mo lahat ng gusto ko. Kaya nga sa'yo ko sumama at hindi kay mommy. Kaya Dad, prove it. Gusto ko kunin mo ang anak ni Jasmine. Siya magiging alas natin para mapasunod ang mga Sebastian. Napapangisi ang kanyang ama sa narinig sa anak. Wow, anak nga kitan talaga. Mana ka sa ama mo. Isa kang tuso. Good idea, anak. Ngayon ang hindi ipapakidap ko ang bata. Ipapatubos natin ang bata kapalit ng 15 million. Kasama ng kumpanya ni Jasmine. Kapag makuha na natin ang gusto natin, mapapalayo-layo na tayo, anak. Hindi na tayo maghihirap pagaya noon. Siyempre, Dad. Pero bago tayo umalis, may gusto muna akong kunin. Nagising demonyo siya. Jasmine is mine. Yan ang ipinangako niya sa sarili. Tataka siya pero sasama niyang mahal niya. Walang alam ang daddy niya na dati pa, gustong-gustong stepsister niya. Hindi niya matanggap na anak ito na babaeng pamalit sa pwesto ng mommy niya. Kapag makuha na nilang pera, tataka siya ng walang daddy niya. Sawang-sawa na siya makisama rito. Si Jasmine lang ang kailangan niya. Kung kailangan pati ang anak nito isama niya, gagawin niya. Mapasa kanya lamang ang mahal niya. Pumalakpak siya sa mga naisip. Tama ang daling niya. Mana siya rito. Pero mas mautak ito sa kanya. Hindi na ako papayag na maging sunod-sunuran lamang ako sa kanya. Kapag wala na ang ama sa buhay niya, marami na siyang gawin lahat ng gusto niya. Marami na siyang ilabas ang pagiging siya. Gusto niyang maging lalaki. Maaaring ang itsura niya isang babae pero ang puso niya ay isang lalaki at tumitibok ito sa isang babae. Pero syempre kapag sex ng usapan, masarap ka partner ng lalaki. Malandi siya napapangiti nang naalala ang kaharutang ginawa nila ni Lance. Pero ngayon wala itong kaalam-alam na magkarebal sila sa babaeng parehong gusto. Mommy, can I play with my new friends outside? Napapangiti siya sa anak. Mabilis ito nakapag-adjust sa mansyon, kaya natutuwa siya. Lahat ng kasambahay, hardinero at drivers, kasundong-kasundo ng anak niya. Kaya mahal na mahal ito ng mga tauhan sa mansyon. Sige, pero magpaalam ka muna kay Daddy. Alam mo naman na hindi mapalagay yun kapag nasa labas ka ng bahay. Remember what Mommy say? Don't talk to strangers, baby. Opo, Mommy. Okay, magpaalam ka sa Daddy. Tapos isama mo sa Yaya para may magbabantay sa'yo sa labas. 3 weeks na lang, kasal na nila ni Lance. Hindi niya akalain na ilang linggo lang mula nang tumira sila sa mansyon, magkakaroon kagad ng kasunod si Zach. Kaya busy silang lahat para sa nalalapit na kasal nila ni Lance. Sana sa araw na yon maayos ng mommy niya. Kasi yun na lang kulang para tuluyan sa maging masaya. Ang makasamang mommy niya sa pinaka-espesyal na parte ng buhay niya. About Melchor and Ara, tuloy na ang sinampang kaso laban sa dalawa. Hinihintay na lang nila na maglabas ng warrant ng pulisya para mahuli na mag-ama. Pinagdasal ko na lang na sana hindi pa huli lahat para kay Ara. Kahit ako, galit sa kanya at sa ama niya. Hindi ko pa rin nais sa tuluyang masirang buhay niya. Sayang ang buhay kung paningin niya ang galit sa kanyang puso. Diyos na ang bahala sa mag-ama. Kontento na siya na okay ng mommy niya. Nandyan si Lance at ang anak nila. May batas na magpaparusa sa kanila. Napabuntong hininga siya. Walang magandang maidudulot kung itutuloy pa niyang paghihiganti. Pababa na siya na hagdan na makita niyang nagkagulo ang mga kasambahay na parang may hindi maganda nangyari. Bigla siyang kanabahan. Manang,
Tawag niya sa namumutlang mayordoma. Ano nangyari? Bakit kayo nagkagulo? Ma'am, nanginginig ito. Habang tila hindi alam ang sasabihin. Si Senyorito Sakpo, umiiyak na ito sa kanyang harapan. What happened to my son, Manang? Tinatambol na sa kaba ang kanyang dibdib. May dumukot po sa kanya, ma'am. Nandun sa labas sila Chris at Tina para bantayan sana si Zach na may mga lalaki nagpakilala sa kanila. Sinaway ko sila kasi baka makaligtaan yung bata. Pero mukhang galit pa sila dahil napakapakialamera ko daw. Nang biglang may humintong itim na van sa harap. Tapos may mga lalaki nagbabaan. Nakatakip po ang kanilang mga mukha. Kasabot sila, ma'am. Kasama silang tumakas kasama si Zach. Nagdilim ang kanyang paningin. May narinig pa siyang sumigaw bago siya nawalan ng malay. Kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko, ako mismong papatay sa mga kagawan sa pagkidnap sa anak ko. Hanggang ngayon wala pa ring malay si Jasmine. Alalang-alala siya sa kanyang kasintahan lalo pat buntis ito. Napakasera na pagbubuntis ito ayon sa doktor. At hanggang sa mga oras na yun pinaghahanap pa ng mga pulis ang kinaroonan ng mga traidor niyang kasambahay. Ang mas nakakapagpakulo pa ng kanyang dugo, ang report sa kanya ng kanyang inutusang tauhan na magbanman kina Melchor at Ara. That fucking bastard and that whore. Sila ang may pakana. Hindi siya magdadalawang isip na patay na mag-ama. Oras sasaktan nilang anak ko. No one dares to mess with Lance Ero Sebastian. Lumabas siya ng kwarto. Ayaw niyang marinig siya ng asawa kung sakaling magising na ito. May tatawagan siya napakadelikadong tao. Be sure importante na tatawagan mo Sebastian. Sagot na nasa kabilang linya. May ipapatrabaho ko sa iyo. Name your price. Napahalaka ka na sa kabilang linya. Yan ang gusto ko sa'yo, pare. Mabilis ka usap. I will send you the details. Be sure you put those traitors in the right place. At sa 2 photos na sinend ko sa'yo, make them suffer before you kill them. Pagsisisiyan nilang ginalo ng pinaka-importante mga tao sa buhay ko. I am not Lance Eros, the ruthless billionaire businessman for nothing. Bawat utang may kamayaran at buhay nila magiging kapalit. Okay, dude. I'll send you a message kapag nagawa ko na. 1 million bawat ulo bago siya nito pinatayan ng tawag. Do not worry, sweetheart. Ibabalik ko anak natin kahit ano pa mangyari. Pangako ko yun sa'yo, mahal ko. Kahit papatayo ka ng mga tao, wala akong pakialam. Mailigtas lang ang anak natin. Hinalikan muna niya sa pisngi ang lobya bago siya lumabas. Ang mga magulang muna niyang bahala rito. Hindi siya maghihintay sa isang tabi habang nasa panganib ang anak niya. Nagpakalat sa ng mga guards at mga pulis sa paligid ng buong manson at pinalagyan niya ng mga CCTV sa loob. Nakatanggap siya ng mensahe galing sa kaibigang agent na inupahan niya. Alam na nito kung saan nila ang anak niya at ang nakapagpakulo ng sobra sa dugo niya ang kaalamang dating fling niya at ang ama nito may kagagawan sa pagkidnap ng anak niya. Ang stepdad ni Jasmine at stepsister nito. Malaki ang kasalanan namang ito sa nobya niya. Tapos ngayon pati anak nila dinadamay. I wanna kill them with my bare hands. Dahan-dahan sa nagmulat ng kanyang mga mata. Nasa loob siya ng kwarto. Inalala ko nung nangyari sa kanya. Napasingap siya ng naalalang anak. Tatayo na sana siya nang bigla siya nahilo. Noon naman pumasok ang isang babae na tila isang doktor. Mrs., huwag ka munang gumalaw. Bili ng nobyo na huwag ka munang pagalawin. Mahina ang kapit ng baby mo. Don't worry, may mga vitamins ako ibibigay para sa'yo. Umiling-iling siya na parang hindi pa rin mag-sink in ang mga nangyari kanina. Hindi totoo to. Napahikbi na siya. Ang anak niya nasa panganib. Kailangan niyang hanapin ang anak niya. Sinubukan niyang tumayo ulit. Nang hawakan siya ng doktor, pero tinabig niya ang kamay nito. Umiyak na siya ng tuluyan. Humahango sa managpasukan sa latita para pigilan siya. Please, makinig ka. Isipin mong bata na sinapupunan mo. Naghahanap ng pulis ngayon tumawag ang nobyo mo. Papunta na sila para iligtas ang apo ko. Magtiwala ka, maliligtas ang anak mo. Kailangan mo maging matatag para sa mga anak mo. Magdasal tayo, iha. Malalampasan nating lahat to. Tama mga magulang ng nobyo. Ngayon siya dapat magpakatatag. 2 buhay ang nanganganib, ang mga anak niya. 24 hours na sila naghihintay pero hanggang ngayon, wala pa rin silang balita. Hindi pa rin bumabalik ang nobyo niya. Wala pa rin tawag mula rito. Punong-puno na ng takot ang dibdib niya. Gustong-gusto man niya itong tawagan pero natatakot siya na baka ipahamak pa nito. Kung sakaling nasa laban nito, ang anak niya. Kamusta na kaya ito? Siguro takot na takot ito ngayon. Baby, please, be strong. Hihintayin ka namin ni baby. Tahimik siya nagdarasal. Lord, ikaw na pong bahala sa mag-ama ko. Huwag mo po silang pababayaan. Sir, tawag ng sarhento sa kanya. Nasa ambulance na po mag-ama. Tumango lang siya rito. Dalhin niyo sa ospital pero huwag niyong hihiwalayan. Pabantayin niyo sa mga tauhan mo ang paligid ng ospital.
Makakaasa ka sa amin, sir. Tumango muna ito bago umalis. Tuloy nang dinala ang mag-ama sa ospital. Nang makalis na mga ito ay tinatawagan na niyang kanyang kaibigan na kasalukuyang driver ng ambulance. Pare, huwag ka na magsalita para hindi ka mahalata. Yung pinagawa ko sa'yo, gawin mo na. Sure, pare. Sisiw lang to sa akin. Yung 2 million ko, hihintayin ko. Nakangisi siya ng patay ng tawag. They deserve it. Hindi ako magdadalawang isip na gawin ulit to. Kung darating ang araw na mauulit ang ganitong pangyayari, kapag may mga mananakit sa pamilya niya, hindi siya magdadalawang isip na pumatay. Kung darating ang araw na mamamatay siya, siguro sa impyerno ang bagsak niya. Napapalatak siya habang pumasok sa loob ng kwarto kung nasaan ang anak niya. Galit na galit siya na makita itong puro pa sa mga braso, kaya't siya mismo bumaril sa mag-ama kanina. Pero hindi niya tinuluyan ng mga ito. Ibang taong gagawa nito para sa kanya. Tulog pa rin ito hanggang ngayon. Siguro dahil sa pagod at gutom. Hindi ito pinapakain ng mga demonyo. He caressed his face. Let's go home, son. Mommy will be worried and waiting for us. Kinarga niya ito bago sumenya sa mga tauhan. Umuwi na kahit magpahinga. Salamat sa mga tulong ninyo. New Year's Eve. Ito ang pinakamasayang bagong taon ng buhay ko. Dininig ng Diyos ang dasal ko. Nakauwing ligtas sa mag-ama ko at ngayon, nakauwi ng Mommy Divina ko. Magaling na siya mula sa kanyang sakit. Mas naging close sa kami at nagkapatawaran. Kapanganakan ko na kaya ang balak namin mag-out of town, hindi mo na matutuloy. After makidnap ni Zach, mas dumobli pang pag-iingat ng asawa ko sa amin. Yes, asawa ko na. Kinasal kami 2 months ago pero sa West muna. Balak namin magkasal sa simbahan after kong manganak. Napagplanuhan din namin na mag-immigrate sa Amerika. My husband's decision is final. Mula na makidnap ang anak namin, ganyan na siya. Sobrang higpit at lagi may mga bodyguards. Naiintindihan kong asawa ko. Para din to sa safety namin. Mas okay kung lumayo muna kami para sa kapapanatag ng mga loob namin. Pero someday babalik din kami. That's for sure. Mommy! Napangiti siya na makita ang anak na nakahawak sa daddy niya. Happy New Year, sweetheart! Umaangat ang kanyang kilin na may kinuha ito mula sa likuran ng anak. Lumapit ito sa kanya at may inabot. Happy New Year, Mommy! Gift namin yan ni Daddy. Napapangiti siya sa kaswitan ng anak. Thanks, baby. Hug mo si Mommy. Lumapit ito sa kanya para yakapin siya. Pero ang magaling niyang asawang nauna. Group hug! Pero hindi niya palubusan na iyakap ang mga ito nang biglang parang may basa siyang naramdaman sa kamang kinaupuan. Ano to? Basa ang kama. Shit, sweetheart. Mga anak na yata ako. Parang pumutok ng kanyang panabigan. Nataranta siya na makitang may kasama itong dugo. Hold on, sweetheart. Dadaling kita sa ospital. Son! Tawag niya sa anak niya na kagaya niya ay para natatakot din. Please call the driver. Ipanda mong kotse. Mga anak na si Mommy. Tumakbo naman ito palabas. Buhat-buhat niya ang kanyang asawa. Nakalimutan lang nandito din ang kanilang mga magulang para mag-celebrate ng New Year. What happened to your wife? Sabay-sabay nagsitayuan ng mga ito. Mga anak ng asawa ko, dito muna kayo, dadalhin ko siya sa ospital. Sasama kami. Sumunod na lang kayo. Nagtuloy-tuloy na siya sa garahe. Congratulations, it's a girl. Kahit alam na namin ang gender ng bata, hindi pa rin maibasan tuwa sa aking puso. Ang ganda ng anak namin, mana sa mommy niya. Welcome to the world, Princess Zarina Luciana Sebastian. Kahit pagod at nanghihina, hindi niya pa rin mapigil ang mapangiti. Kitang-kita niya kung paano titigan ng asawa niyang anak. Hindi ito umalis sa tabi niya habang iniiri niya ang baby princess nila. Thank you, sweetheart, sa pagbibigay sa akin ng mga anak. Bulong nito sa kanyang tenga bago siya inalikan sa labi. They are my happiness too. Don't thank me, hubby. Masaya ako na ako ang mommy niya at ikaw ang daddy nila. Kayo ang lakas ko. Kayo ang kumukumpleto sa kaligayahan ko. Naluluha ito habang nakatingin sa kanya. I am sorry to interrupt you guys pero linisan muna namin yung sanggol at Mrs. magpahinga ka muna para makabawi ng lakas. Mr. Ramsey, sumama ka muna sa amin sa labas. Iiwan mo muna ang asawa mo para magpahinga. Fill up that form para sa anak ninyo. Yes, Doc. Finally, nakapanganak ng asawa niya. At malusog na malusog ang baby nila. It's time para iparedy na niya ang kasal sa simbahan. It's time para ipagsigawan sa lahat na ako ang pinakamaswerteng lalaki sa balatan lupa. Punong-puno ng bisita sa loob ng kwarto ko saan siya ng anak. Hindi magkamayo ang mga magulang namin sa pagkarga kay baby Zarina while my son is just watching them. Napangiti siya. Alam niya nagsiselos ito para sa kapatid. Ayaw niya ito yung pahawak sa iba maliban sa kanila. Baby! Tawag ko sa kanya. Napanguso ito habang lumalapit sa kanya. Mommy, pagod na ang kapatid ko. Pwede mo na po ba akong kunin? Kasi po, kanina pa po sila pinagpapasapasahan.
Napapahalakak siya na ikinalingon ng mga ito. Jasmine, bawal pa siyang tumawa ng malakas. Aba, yung tai mo, iya ha? Napati ka man kanyang bibig. Mami, can I have my princess now? Padidedehin ko lang. Pero ang totoo, pagbibigyan lang niya ang anak niya. Napakasiloso. Malang-mala talaga sa ama niya. Pwede ka na raw lumabas ngayon, iya. Inaayos ng asawa mo ang bills tapos uuwi na tayo. Mabuti naman po para makapagpahinga na ng maayos ang asawa niya. Hindi pa ito umuwi mula kahapon. Kahit sabihin niyang madami naman magbabantay sa kanya. Buong buhay niyang pinangarap na magkaroon ng masayang pamilya. At ngayon, ibinigay na ni Lord sa kanya. Sino mag-aakala na sa isang one-night stand ay ang isang daan para makilala niyang kanyang the one? Ang lalaki nasa harap ng altar naghihintay sa kanya ng mga oras na ito. Ang bumuo sa mga pangarap niya, isang masaya at buong pamilya. I now pronounce you husband and wife. Isang masigabong palakpakan ng mga taong saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Bakas ang luha sa mga mata ng bawat isa. I love you, Mrs. Jasmine Sebastian. Thank you for coming into my life. I love you too, Mr. Sebastian. Thank you sa lahat ng pagmamahal mo. Pangako, ikaw lang mamahalin ko habang buhay. Kayo ng mga anak natin. Binigyan sa nito na nag-aalab na halik bago siya yakapin ng mainit. After their wedding, tuloy na sila nag-migrate sa States. Pero taon-taon sila bumibisita sa Pilipinas para makasama mga pamilyang naiwan. Minsan ito naman ang bumibisita sa kanila. Masasabi ko natagpuan ko ng aking forever. It is because of that one-night stand with my boss. Na ngayon asawa ko na. Madami pa kaming pagdadaanan, pero kayang-kaya naming nagpasan. Hanggang punong-puno kami ng pagmamahalan. After Zach and baby Zarina, nadagdagan pa kami ng kambal, si Jared and Zanella. Twins again. Think nasa dagunin ng asawa ko. Ikaw lamang ang una tuloy kong mamahalin habang ako'y nabubuhay. Yon ang ipinangako nila sa sarili. Gagawin niyang lahat para sa kanyang anak at asawa. Naging womanizer man sa noon, hindi niya akalaing magbabago siya para sa kanyang asawa at naging responsible siya na gampanan ng kanyang tungkulin bilang haligi ng tahanan. Hindi niya hayaan na may manakit sa kanyang pamilya. I may not be a good son to my parents, but I'm a good husband to my wife and my child. I just want to thank God for the gift of life. No request, no complaints. I just thank God. I am Lance Edo Sebastian, a ruthless billionaire. At namuhay kami ng payapat masaya ng aking pamilya. Kahit dumaan man pagsubok sa buhay, haharapin namin ang buong buo. Maging matatag lang tayo. Huwag tayong susuko. Iwasan natin naman lang ng kapwa. Maraming salamat sa lahat na nagsubaybay ng kwentong My New Boss is My Son's Father. Sana ipatuloy niyong suporta ng susunod pang mga upload.